master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 551 hanggang 560. Ang mga pamilya sa nayon sinusuri ni Yusuf Zoc ang misteryosong taong iyon na nagkukubli sa dilim, habang sinusuri rin ng misteryosong taong si Tay Meskipon si Yusuf Zoc. Hindi siya naglakas loob na lumapit ng husto sa lupain ng pamilyang Nash, dahil ang kasalukuyang gitnang dagat ay laganap sa mga demonyo at multo. Naniniwala siya na hindi lamang maraming pambihirang tao ang pumunta sa lugar na ito mula sa mundo ng martial arts, kundi marahil ay dumating din ang kakaibang tao mula sa Dragon Group. Kaya naman, hindi siya nang ahas na ipakita ang kanyang mukha, o kahit ibunyag man lang ang kanyang pagkakakilanlan. Sa katunayan, hindi pa nga siya tumutuloy sa hotel nitong mga nakaraang araw. Hindi siya ang maituturing na isang mabuting tao. Tutal, nakapaglinang na siya ng isang pangkat ng pangkukulam at mayroon pang ang dating sama ng loob sa Dragon Group. Dahil kay Yusuf Zoc na nagtataglay ng napakalawak na banal na pananaw, tiyak na mayroong isang napakamakapangyarihang nilalang sa likuran niya. Kumunot ang mga talukap ng mata ni Tay Meskipon. Sa totoo lang, bago bumalik si Tyler Nash sa Central Sea, hindi siya sumang-ayon dito dahil hindi pa tamang panahon. Nabubulag lang ng puot ang mga mata ni Tyler Nash, at kung hindi pinatay si Yusuf Zoc, natatakot siyang mapunta siya sa isang malademonyong baliw. Hindi, nalugmok na siya sa isang malademonyo na pagkabaliw. Siyempre, ang dahilan kung bakit siya pumayag na tulungan si Tyler Nash ay dahil gusto niyang subukang haluin ang walang tigil na tubig sa lupaing Chino, at samantalahin ang pagkakataong patayin ang kanyang sinumpaang kaaway. Samantala, sa gitnang dagat, sa loob ng distrito ng militar, minamasahe ni Devon King ang kanyang mga sentido. Pinangunahan niya ang isang pangkat papunta sa gitnang dagat dahil napakaraming tao ang pumunta rito, kaya naman, kung ang sitwasyon ay maging hindi na mapigilan, ang Dragon Group ay mapipilitang makialam. Gayunpaman, hindi dumating ang pinuno ng pangkat dahil ang pinuno ay kailangang aidstino sa Kyoto. Nakatanggap lang siya ng balita na may patuloy na putok ng baril mula sa bahay ng mga Nash, ngunit hindi alam kung ano talaga ang nangyari sa loob. Alam niyang napunta si Yusuf Zoc sa gitnang dagat at tiyak na makakalaban niya si Tyler Nash, habang ang balak naman ng pinuno ng pangkat ay huwag siyang kumilos ng padalos-dalos. Dahil ang gitnang dagat ay kasalukuyang may dinadalang malaking kalamidad, at ang mga miyembro ng Dragon Group na isinama niya, kasama na siya, si Devon King, ay walang kalaban-laban sa malaking kalamidad na iyon. Sinabihan lang siya ng pinuno ng pangkat na bantayan ang mga pagbabago at hintayin ang kanyang utos sa lahat ng oras. Boss King, hindi bababa sa 10 tao mula sa langit ang dumating, pumasok sa gitnang dagat at naglaho ng walang bakas. Hindi mahanap ng mga tao natin kung nasaan sila, dumating din si Whitley Ortiz, ang pinuno ng intelligence unit, at sa sandaling ito, mukhang nababagabag siya. Masyado nang magulo ang gitnang dagat ngayon, hindi na nila ito makontrol. Napakaraming demonyo at multo, at hindi nila kayang balutin ang mga ito kahit gustuhin pa nila. Ang langit ay nakatutok kay Yusuf Zoc, pero dapat din silang malapit sa pamilya Nash. Tuso ang mga tao ng langit, hindi sila magpapakita hanggat hindi pumapasok sa kritikal na sandali, sabi ni Devon King sabay tawa ng malamig. Pero wala tayong sapat na tauhan. Hindi na kaya ng ordinaryong pulis at militar ang mga taong ito. Ano sabi ng team leader? Nag-aalalang tanong ni Whitley Ortiz. Paano ko malalaman? Inutusan lang kami ng team leader na tumayo lang, wala na siyang sinabing iba, iritadong sagot ni Devon King. Naiwan si Whitley Ortiz na walang masabi. Nagbubukang liwayway na, magpahinga ka muna, tatahimik din pagkatapos sumikat ang araw, ikinumpas ni Devon King ang kanyang kamay. Kitang-kita na sa silangang langit ang puti ng mga tiyan ng isda, lampas 3 pa lang ng madaling araw at sumikat na. Hindi ako makatulog. Hindi lang hindi umalis si Whitley Ortiz, kundi umupo rin ng mahina, at nagrereklamo, kasalanan lahat ito ni Yusuf Zoc, at ng Andrejay na iyon.
Kung mahuhuli lang natin ang androgyne, tatahimik ang gitnang dagat. Nagsimula na siyang mag-ayuno, at kung gagawa tayo ng paraan para hulihin siya, makakatulong iyon kay Yusuf Zok. Isa pa, mahuhuli pa ba natin siya? Kaya, hindi siya maaaring hawakan. Pakiramdam ko ang ibig sabihin ng pinuno ng pangkat ay isang napakalakas na figure ang nakatayo sa likod nitong si Tyler Nash, napakalakas. Kaya hinayaan na lang natin silang gumawa ng kaguluhan. Galit na sabi ni Whitley Ortiz. Hayaan mo silang magingay. Mabuti naman dahil nagpakita na ang lahat ng mga halimaw at masasamang espiritu. Kaya nating i-lock ang mga target at mahuli silang lahat sa isang iglap. Nasaan ang lambat? 10 tao lang kami dumating, masyadong maliit ang lambat namin para sa dami at laki ng mga isda dyan, hindi namin sila mahuhuli lahat, reklamo ni Whitley Ortiz na sumasakit ang ulo. Hintayin ang mensahe ng pinuno ng pangkat, naniniwala akong may estratehiya ang pinuno ng pangkat. Boss King, lalaki ba o babae ang pinuno ng pangkat, matanda ba o bata? Hindi pa namin siya nakikita, gaano na siya kalakas? Tanong ni Whitley Ortiz na may pagtataka. Hindi ko alam, pero nananatili siya sa kabisera. Hindi lahat ng matataas na antas ng eksperto sa lupaing Chino ay nangangahas na pumunta sa kabisera. Kahit ang mga pangunahing tauhan ng langit ay hindi nangangahas na pumasok sa bansa. Hindi ko talaga alam kung gaano siya kalakas talaga. Nabalitaan kong kaya kanyang talunin sa isang galaw lang. Ngayon, natatakot ako na ang kalahating galaw ay sapat na para mapatalsik ako. Kaya tawagin mo siya rito. Mabilis at madali niya silang malipol lahat. Nasa sabik na sabi ni Whitley Ortiz. Kung aalis siya, sino ang mamamahala sa kabisera? Galit na sabi ni Devon King, hindi maaaring gamitin sa maling paraan ang isang pambansang kayamanan. Ayos. Kung gayon, asikasuhin na natin itong sakit ng ulo. Nakaramdam ng kawalan ng kakayahan si Whitley Ortiz, dahil ang pagtawag sa pinuno ng Dragon Group na isang pambansang kayamanan ay hindi pagmamalabas dahil masyado siyang makapangyarihan. Ring ring ring, nang hindi makapagsalita sina Whitley Ortiz at Devon King, biglang tumunog ang pulang telepono sa mesa. Ang pulang teleponong ito ay isang panloob na linya, na hindi dumadaan sa anumang pampublikong carrier tulad ng China Unicom o China Mobile, ngunit sa halip ay gumagamit ng mga channel ng militar. Ang tanging taong nakakaalam ng numerong ito ay ang pinuno ng pangkat. Huminga ng malalim si Devon King, saka agad na kinuha ang telepono. Magmaneho papunta sa Westlake area ng Hangzhou City ngayon din. May sakahan at nayon ng mga mangingisda roon na tinatawag na tahanan ng mga taga-baryo. Tumawid ka agad, sabi ng kausap sa telepono, malalim ang boses at hindi maintindihan ang edad, pero siguradong sa lalaki iyon dahil neutral ang dating. Para saan ako pupunta roon? Nalilitong tanong ni Devon King. Kumain ng isda. Sa isang click lang, ibinaba na ang telepono. Sina Devon King at Whitley Ortiz, na kanina pa nakikinig ng mabuti, ay nagkatinginan ng may pagkadismaya. Kumain ng isda. Anong isda? Ang lugar ng Central Sea ay sa iyo upang pangalagaan. Pangunahan mo ang pagkontrol sa katalinuhan, huwag kumilos ng padalos-dalos, at hintayin ang mensahe ko sa lahat ng oras. Mabilis na bilin ni Devon King bago umalis dala ang kanyang bag. Umalis si Devon King sakay ng isang van, isang simpleng sasakyan na may mga regular na plaka, at siya mismo ay mukhang isang baguhang mayaman, may dalang bag na parang isang maliit na amo. Napakalapit ng Central Sea sa Hangzhou, mahigit 1 oras na biyahe ang layo. Dahil hindi nagbigay ng tiyak na address ang pinuno ng pangkat, tanging sa paligid ng Westlake lamang maaaring maghanap si Devon King. Pasado 10:00 pa lang ng umaga nang matano ang isang nayon ng mga mangingisda na may karatula na tahanan ng mga nayon. Natagpuan ko na. Tuwang-tuwa si Devon King at dumiretso sa loob ng patio. Isa itong ordinaryong pamamalagi sa bukid, na may ilang mesa ng mga turista na naghihintay sa kusina para maghain ng pagkain. Ang may-ari ng bahay ay nagsilbing waitress at chef, na may malaking kaldero sa bakuran, na nagluluto ng malaking karpa mula sa Westlake. Tumingin si Devon King sa paligid ng bakuran. Tila mga turista lahat ang mga panauhin sa mga mesa, walang kakaiba. Mukhang ang kusinero sa kusina ang may-ari, tila mga ordinaryong tao lamang ang mag-asawang ito. Hindi naman nakakagulat ang may-ari ng bahay,
At ang may-ari ay maitim ang balat, mukhang mangingisda. Ginang, gusto ko pong magtanong, may iba pa po bang bisita rito? Lumapit si Devon King sa may-ari ng bahay, na siyang nagluluto ng isda. Wala na, sino ang hinahanap mo? Nag-aalaga ng panggatong ang may-ari ng bahay at hindi man lang iniangat ang ulo. Ako, nandito ako para kumain ng isda. Nagngalit ang mga ngipin ni Devon King, bigyan mo ako ng isda, 2 mangkok ng kanin, at kalahating libra ng alak. Dahil hiniling sa kanya ng pinuno ng pangkat na kumain ng isda, iyon ang gagawin niya. Hindi pa siya kumakain simula kagabi at gutom na talaga siya. Sandali lang, malapit na itong matapos. Inangat ng may-ari ng bahay ang kanyang ulo, pinunasan ang kanyang mga kamay gamit ang kanyang apron, at pagkatapos ay pinunasan ang mesa para kay Devon King gamit ang isang tela. Punong-puno ng mga bitik ang mga kamay niya, halatang dulot ng maraming taon ng pagtatrabaho sa bukid. Akala ni Devon King ay maayos na ang kanyang paningin, kaya matapos tumingin sa kaliwat kanan, wala siyang nakitang kain na hinala. Di nagtagal, naihain na ang isda, at nagsimulang kumain ang iba pang mga mesa. Natapos magluto ang may-ari, saka gumawa rin ng isang mangkok ng kanin, ibinabad ito sa sopas ng isda, at sinimulang kainin ito sa may pintuan. Dahan-daang kumain, uminom si Devon King, at patuloy na pinagmamasdan ang mga taong papasok at paalis mula sa bakuran. Pagkalipas ng ilang sandali ng 12:00, nang puno na ang ilang mesa at nagpatuloy na sa kanilang pamamasyal, biglang tumahimik ang bakuran. Naghintay si Devon King. Dahil tinawag siya rito ng team leader, tiyak na may layunin ito. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, matapos niyang dahan-daang nguyain ang bawat buto ng isda sa kanyang plato at makainom ng halos 2 librang alak, hindi pa rin siya naghintay na may dumating. Gayunpaman, may napansin siyang kakaiba, parehong nagpalit ng damit ang may-ari at ang kanyang asawa. Ang lalaki ay nakasuot ng Zhongshan suit na tila maraming beses ng nalaban, kumpleto pa sa isang maliit na bahagi. Nagpalit na ang babae ng bestidang may mga bulaklak at tila kinunot ang kilay at pininturahan ang mga labi, parang magkasintahang papuntang bayan para sa isang perya. Anong problema? Magsasara na ba ang tindahan? Tumayo si Devon King para magbayad. Aalis na kami, sabi ng may-ari, na nakatayo sa harap ni Devon King na may medyo hindi komportable at pidgel na ekspresyon. Magkano ang utang ko? Bumantong hininga si Devon King. Hindi kalakihan, sulatan mo lang kami ng tseke na nagkakahalaga ng 1 milyon, at kung wala kang tseke, pwede mo kaming bayaran pagbalik namin. Muntik nang mabulunan si Devon King, ngunit bigla rin siyang natauhan nang maisip niya iyon. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Tumingin si Devon King sa mag-asawang mangingisda. Hindi ba't nandito ka para sunduin kami papuntang Central Sea? Nakabihis na kami at hinihintay ka na lang namin. Ang tagal mo talagang kumain, sabi ng may-ari ng bahay, habang iniirap siya. Nakaawang ang bibig ni Devon King ng sapat na para magkasya ang isang itlog ng gansa, at bakas sa kanyang mukha ang lubos na hindi makapaniwala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 552 4 na kakaibang tao. Hindi makapaniwala si Devon King, na blanko ang kanyang isipan, at pagkatapos ng mahabang paghihintay, ito na pala ang mag-asawang mangingisda. Wala ring espesyal sa mag-asawang mangingisda na ito, hindi lang luma ang kanilang mga damit, kundi tila mahiyain at mahiyain din sila. Siya ay lubos na naguguluhan. Gayunpaman, magalang pa rin niya silang pinapasok sa kotse. Maaari ko bang malaman ang mga pangalan ninyo? Tanong ni Devon habang nagmamaneho. Ang pangalan ko ay Kingsley Cook, pero maaari mo na lang akong tawaging Dog Egg, at ito ang asawa ko, ang asawa ni Dog Egg. Sige, nabulunan na naman si Devon, ang pangalan ng asawa ay asawa lang ni Dog Egg. Kung gayon, maaari ko bang itanong kung kilala ninyong dalawa ang pinuno ng ating pangkat? Sinong pinuno ng koponan? Kakaibang tanong ni Dog Egg. Anong ginagawa mo? Ubo-ubo, hindi mo alam ang ginagawa ko. Labis na naguluhan si Devon. Gobyerno ka, di ba? Tama na ang usapan. May isang taong ipinagkatiwala sa amin para tulungan kang pumatay ng ilang tao sa Zhonghai, iyon lang, huwag ka nang magtanong pa. Hindi, kailangan ko pa ring magtanong. Labis na nabigla si Devon, kaya't may pagkausyoso niyang sinabi,
Nagsasanay ba kayong dalawa ng chi, o mayroon kayong mga espesyal na kakayahan? Hehe, ayaw akong payagan ng asawa ko na sabihin, kaya hindi ko masabi sa iyo. Tumawa ng mahina si Dog Egg. Puno ng pagkadismaya ang mukha ni Devon, ngunit napagtanto rin niya na ang magkasintahang ito ay talagang nagkukunwaring mahina. Siya nga pala, pagdating natin sa lungsod, huminto muna kayo sandali. Sabi ng asawa ni Dog Egg. Oo naman, sige, gaya ng gusto mo. Paulit-ulit na tumango si Devon. Mabilis na pumasok ang tatlo sa lungsod, at patuloy na nagbigay ng direksyon ang asawa ni Dog Egg hanggang sa huminto sila sa harap ng isang maliit na grocery store sa pasukan ng isang residential area. Paghinto pa lang ng sasakyan, nagsara na ang grocery store, at isang lalaking nasa edad 40 ang pumasok sa sasakyan. Heto, kunin mo na ang mga ito. Expire na yan, sayang naman kung hindi iinuman. Iniabot niya ang 2 kahon kina Dog Egg at sa asawa ni Dog Egg, at saka ibinigay ang isa kay Devon. Nagsimulang tumagas ang pawis ni Devon. Inumin mo ba kahit expired na? Ako si Kenong Lopez, kayo ang team ni Devon, di ba? Ano ba itong gulo na ito, kahit sa isang maliit na bagay lang ay tinatawag ninyo kaming ganito? Hindi mangingisda ang lalaking ito at matapang na nagsalita. Walang nagawa si Devon kundi inumin ang expired na gatas at sinabing, maraming demonyo at multo ang nanggaling sa ibang bansa, at kapos tayo sa trabaho. Hehe, paano natin babayaran ang mga pagkalugi sa pagsasara ng maliit kong tindahan nitong mga nakaraang araw? Ngumiti si Kenelm at nagtanong. 1,000,000. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili si Devon at agad na nag-alok ng 1,000,000. Sige, mukhang sulit ang biyaheng ito. Agad na ngumiti ng malapad si Kenelm. Tara, lumiko tayo sa kanan, pero teka, Mr. Lopez, bakit ang asim-asim ng gatas na ito? Kumunot ang noo ng asawa ni Dog Egg. Expire na yan, kaya nga, pero hindi yan papatay ng kahit sino, paliwanag ni Kenelm. Masarap naman. Tumawa si Dog Egg sa gilid. Bumalik ang sasakyan sa pangunahing kalsada at di nagtagal, isang maliit na kalsada, at di nagtagal, nilisan nila ang lungsod, ngunit hindi sa direksyon ng Zhonghai. Hindi nagtanong si Devon, susunod lang siya kung saan itinuro ng asawa ni Dog Egg. Matapos magmaneho ng halos 30 kilometro sa kalsadang kanayunan, pumasok ang van sa bakuran ng isang tanggapan ng pamahalaang bayan. At nagkataon lang, may isang santana na bumabalik sa bakuran. Isang lalaking nasa edad 30, nakasuot ng suit at tie, may hawak na briefcase, ang lumabas ng kotse at nagsimulang bumati sa mga tao sa bakuran. Mayor Danny, Mayor Danny, Mayor Hart ang tawag sa kanya ng mga taong bumati sa kanya. Pupunta ako sa Zhonghai para sa negosyo, at ang biyaheng ito ay maaaring magdala ng kaunting puhunan, kaya asikasuhin mo ang mga bagay-bagay sa bahay, ha? Habang nagsasalita si Mayor Hart, sumakay na rin siya sa van. Sa pagkakataong ito, talagang nagulat si Devon King, nako, may dumating pa palang mayor. Magandang araw, Pinuno Hari, magandang araw, ako si Danny Hart, alagaan mo sana ako sa hinaharap, aalagaan kita, miyembro ako ng partido, sinusunod ko ang utos ng pinuno, anumang ituro ng pinuno, puputulan ko. Ikaw ang pinuno ko, Sister Dog Egg, may iba pa bang pwedeng hulihin? Halos mabaliw na si Devon King. Ang 4 na taong ito, wala siyang makitang espesyal sa kanila, tila lahat sila ay napaka-ordinaryo. Yun lang, dahan-dahan lang sa pagmamaneho, anong klaseng pagmamaneho yan? Nahihilo na ako sa kotse, naiinis na bulong ni Sister Dog Egg. Masyadong luma na itong kotse, bakit hindi na lang nating 5 dalhin ang kotse ko? Isang santana, maagap na alok ni Mayor Hart. Hindi masamang ideya. Bago pa makapagsalita si Devon King, napatalon palabas sina Kenong Lopez, Dog Egg, at Sister Dog Egg. Si Kenong Lopez ang umupo sa passenger seat, habang si Mayor Hart naman ang nagmaneho. Tumitig sandali si Devon King, pagkatapos ay wala siyang nagawa kundi sumiksik sa likuran kasama sina Brother and Sister Dog Egg. Leader King, naubusan na ng gasolina ang kotse, may kupon ka ba para sa gasolina? May gasolinahan sa unahan, nagmamadali akong umalis, wala akong dalang pera. Punan mo, meron ako. Magarbong deklarasyon ni Devon King,
habang ikinakaway ang kamay, pera lang ang kinikilala ng mga anggas na ito. Matapos magpagasolina, sa wakas ay bumilis na ang sasakyan, at tila mahusay ang husay ni Mayor Hart sa pagmamaneho. Gusto sanang tanungin sila ni Devon King ng ilang beses kung anong mga espesyal na kasanayan ang mayroon sila, ngunit nakita niya ang apat na nag-uusap gamit ang dialekto, na tila taga Guangxi, mabilis at mapilit na nagsasalita, kaya wala siyang pagkakataong makialam pa. Pagkarating sa highway, napagod si Sister Dog Egg, sumandal kay Dog Egg, at nakatulog, habang si Dog Egg ay humithit ng kanyang gawang bahay na tabako, paminsan-minsang humihit-hit. Tila may mabuting panlasa si Mayor Hart at naninigarilyo ng malambot na sigarilyong Zhonghua. Hindi naninigarilyo ang may-ari ng convenience store na si Kenong Lopez, pero sabik niyang sinimulang durugan ang mga buto ng sunflower, kung saan man nanggaling ang mga iyon, sino ang nakakaalam. Pinuno Hari, kahit na maayos ang pag-unlad ng ating nayon nitong mga nakaraang taon, marami pa ring taong nagmamasid sa aking posisyon bilang alkalde, kailangan mo akong tulungan na makahanap ng puhunan sa Zhonghai ngayong biyahe, para makabalik ako ng proyekto para yumaman ang mga taga-nayon. Ilang taon ka na bang naging alkalde? Mausisang tanong ni Devon King. 12 taon na, hindi pa rin gumagalaw kahit isang pulgada, hehe, natatawang sabi ni Danny Hart. Kapag natapos na ang misyong ito, titignan ko kung makakakuha ka ng posisyon sa lungsod, marahil isang deputy mayor o kung ano paman, kung interesado ka. Bukod sa Hangzhou, mayroon pang ibang posisyon sa pinuno ng lungsod o lalawigan na maaaring pagpilian. Hindi, pwede naman sana akong maging opisyal noon pa kung gusto ko. Ayoko nang maging ganito, gusto ko lang akayin ang mga ordinaryong tao tungo sa kayamanan, wala akong pakialam sa iba, inaalagaan ko lang ang ating nayon. Nawalan ng imak si Devon King, tila ayaw talagang maging opisyal ng lalaking ito. Kung hindi, dahil kilala niya ang mga tao sa grupo niya, madali lang sana ang ma-promote sa isang opisyal na posisyon, hindi ba? Kilala mo ba ang pinuno ng grupo natin? Nag-isip sandali si Devon King at saka nagtanong. Pwede ba akong sumama sa'yo kung hindi? May utang na loob ka sa walang hiyang yon, hindi man lang ako makaiwas para sa kahit kaunting kapayapaan, mura ni Mayor Hart. Paano naman ang iba pang tatlo? May utang din silang pabor sa kanya, o kung hindi, sino sa tingin mo ang makakapagpasama sa ating apat? Para sabihin ko sa iyo, kahit mayor ako, hanggat wala akong ginagawang masama, kahit ang gobernador ng probinsya ay hindi ako kayang hawakan. Wala akong utang na loob sa kanya. Sa sandaling iyon, si Sister Dog Egg, na kanina pa nakapikit at humihilik, ay biglang nagsalita na parang nagsasalita habang natutulog. Dati lang naman niya akong may gusto sa'yo. Sa huli, pinakasalan ko si Dog Egg, at pakiramdam ko ay nasaktan talaga siya, kaya nga tinutulungan ko siya. Puff! Inikat ni Devon King ang kanyang mga mata. Halos mabilaw kanya ang sarili sa kakapidjal ng tawa niya. Talagang maganda ang takbo ng grupo natin, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Devon King at nagbigay pa ng isang nakakalokong komento. Hehe, dati naman ay maraming tagahanga ang asawa ko. Walang muwang na natatawang sabi ni Dog Egg. Hindi siya naniniwala. Tumawa si Kenong Lopez, na nakaupo at nagbabasag ng mga buto sa upuan ng pasahero. Hindi siya naniniwalang may iba pang magkakagusto kay Sister Dog Egg bukod kay Dog Egg. Teka, anong klaseng lasa yan? Mapanghamak na tumingin sina Mayor Hart at Dog Egg kay Devon King. Nang inig si Devon King nang mapansin niya ang mga pekas sa mukha ni Sister Dog Egg, talagang kakaiba ang panlasa ng kanilang pinuno ng grupo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 553 mga pag-atake ng lahi ng dugo. Samantala, sa Hong Kong. Pagkatapos ng isang buong araw ng paggawa ng pelikula, plinano na sana ni Sarah Zoc na umuwi para sa hapunan, ngunit kinailangan niyang dumalo sa isang charity gala na inorganisa ng kanyang kumpanya. Kung sayawan o birthday party lang sana iyon, pwede sana niyang hindi dumalo, pero mandatory ang isang charity gala. Usapin ito ng pagkakawang gawa, at kung hindi niya ibinasura ang kaganapan, sino ang nakakaalam kung paano ito iikot sa usapan ng media. Kaya, sakay ng yayavan, pagkatapos magpalat ng mahabang damit at maglagay ng manipis na makeup, tumulak na ang kanyang mga kasama patungong Bowenia Hotel. Ang kaganapan ngayon ay dinaluhan ng marami,
kabilang ang mga matataas na opisyal mula sa Hong Kong Island, mga sosyalista, mga artista sa pelikula, at iba pa, na umaabot sa daan-daang katao. Para sa isang malawakang pagdiriwang, ang seguridad ay napakahalaga. Lahat ng papasok sa lugar ay kailangang dumaan sa mga metal detector, at ang mga bagay tulad ng lighter o keychain ay kailangang iwan. Dahil iisa lang ang imbitasyon, isang kasama lang ang maaaring dalhin ng mga dadalo sa lugar, at wala nang ibang pinapayagang makapasok. Nanatili sa labas sina Gray Petty, Dream Morrow, at ang ina ni Ross. Naghintay si Gray Petty sa kotse, nakatayo si Dream Morrow malapit sa security checkpoint, at nakaupo naman ang ina ni Ross sa lobby. Sinamahan ni Sofia si Sarah papasok sa lugar. Siyempre, bukod sa Dream Morrow at iba pa, mayroon talagang hindi bababa sa ilang dosenang miyembro ng isang pangkat na nakakalat sa paligid ng lugar ng palihim. Ang pamilya Petty ay may 2 pangkat, at si Mia ay nag-ayos ng 3 pa, kaya't naging 5 pangkat na ang kabuuan. Halos 50 miyembro ng isang pangkat ng seguridad ang palihim na nagpoprotekta kay Sarah. Mapanganib ang mga panahong iyon, kaya walang sino man ang nangahas na maging pabaya, kailangang may maiwang tao sa mga sasakyan sa lahat ng oras kung sakaling may magtangkang pakialaman ang mga ito. Mia, sa tingin mo ba talaga kailangan pa tayong sundan? Sa isang kanto malapit sa hotel, may nakaparadang Mercedes-Benz van. Nasa loob ng van si Mia, at kausap niya ang walang iba kundi si Antoine Cunningham, na nagmamadaling dumating mula sa Mongolia. Matapos sabihin ni Mia sa kanyang amang si Marco Toff na dinadala niya ang anak ni Yusuf Zoc, na sinasabing siya ang babae ni Yusuf, sineryoso ito ni Marco. Ipinatawag niya ang ilang kaibigan mula sa mundo ng mga patay, hindi para sa iba kundi para protektahan si Mia at sundin ang mga utos nito. Ito lang ang anak na babae ni Marco Toff. Wala nang ibang anak sa buhay niya, kaya kahit anong sabihin ni Mia ay napupunta, at kahit anong gusto niya, nakukuha niya. Lumipad patungong Hong Kong si Antoine Cunningham kinabukasan, kasama ang 2 malakas na miyembro ng Mongolia. Hindi lang ako mapakali, Tio Antoine. Tiyak na may mga taong tatarget kay Sarah, at si Sarah ang buhay ni Yusuf. Kung may mangyari sa kanya sa Hong Kong, paano ko siya haharapin? Pakiramdam ni Mia ay obligado siya, bagamat wala siyang direktang koneksyon, itinuring niya ang kanyang sarili na isang tubong Hong Kong at naniniwalang tungkulin niyang protektahan si Sarah. Kung may mangyaring mali, hindi niya talaga alam kung paano niya ito ipapaliwanag kay Yusuf. Itago mo na lang sa sarili mo ang mga alalahanin mo. Sa tabi namin, may 3 eksperto sa katotohanan, at sa lihim, may 2 pa kaming hindi kilala, na lahat ay nagpoprotekta sa amin. Dagdag pa rito, mayroon tayong 3 sa ating panig, kaya 8 eksperto sa paghahanap ng katotohanan ang kabuuan. Hindi pa kasama doon ang mga assassin, gunman, at mga profesional na bodyguard team. Kaya kahit ang gobyerno o militar ng Hong Kong ay halos imposibleng mahuli si Sarah ngayon. May kumpiyansang sabi ni Antoine. Parang balisa na balisa si Yusuf kanina. Ito ang unang beses na nakita ko siyang ganito kanerbiyos, kaya siguro iba ang pagkakataong ito. Sabihin mo sa mga tao mo na maging matalas, paalala ni Mia sa kanya. Sige, huwag kang mag-alala, sagot ni Antoine nang may mapait na ngiti. Kay saklap ng sitwasyon, siya, isang makapangyarihang tao mula sa Mongolia, ay nasa Hong Kong Island at pinoprotektahan ang isang munting bituin. Kung makakarating ang balita tungkol dito sa kanyang bayan, magiging katatawanan lamang siya. Hindi sapat na isang tao lang ang sumunod sa kanya sa gala. Tio Antoine, kailangan mong humanap ng paraan para makapasok. Biglang naalala ni Mia na si Sofia lang ang kasama ni Sarah, na maaaring maging lubhang mapanganib. Nandoon ang punong ehekutibo, paanong magkakaroon ng panganib? Umiling si Antoine. Gayunpaman, hindi pa rin ayos. Umalis ka na, Tio Antoine, pakiusap, pagmamakaawa ni Mia, habang inaalog ang braso ni Antoine nang may pagkaakit. Sige, papasok na ako, ha? Masaya ka na ba ngayon? Paumanhin na sabi ni Antoine, saka biglang nanlamig ang tingin niya. Kinausap niya ang 2 lalaking Mongolian sa tabi niya sa wikang Mongolian, protektahan ninyo ang kaligtasan ni Miss Toff gamit ang inyong mga buhay. Opo, agad na tumango ang 2 lalaking Mongolian. At ikaw,
Lumingon si Antoine para tingnan ang isang eksperto sa katotohanan na nakaupo sa likuran nila, isa na ipinadala ni Marco Toff, isang mangkukulam na nasa katanghaliang gulang. Nasa mga kamay mo si Mia. Antoine Cunningham, huwag mong isipin na hindi natin mapoprotektahan ang babae kung wala ka, gawin mo lang ang anumang kailangan mong gawin, nakangising sabi ng lalaki. Haha, kung ganoon ay aalis na ang matandang ito. Humagalpak ng tawa si Antoine Cunningham, binuksan ang pinto ng kotse at lumabas ng patalon. Nakasuot siya ng damit na Mongolian at sapatos na tela, may hawak na 2 walnut sa kanyang palad at isang tali ng mga beads sa kanyang palso. May nakasabit na palawit na may ngiping lobo sa kanyang leeg, at habang naglalakad siya, naglalabas siya ng isang kahanga-hangang aura. Hindi siya pumasok sa pangunahing pasukan kundi umikot sa likod ng hotel, at matapos gamitin ang puwersa ng pagtalbog ng mga pader, nawala siya pagkatapos ng ilang pag-akyat at pagbaba. Nang tuluyan ng mawala sa paningin ni Antoine Cunningham ay saka lamang bahagyang naging panatag si Mia. Kahit papaano, buong araw siyang hindi mapakali, pakiramdam niya ay may mangyayari. Sinubukan niyang tawagan si Yusuf Zoc, ngunit nakapatay ang telepono nito. Alam niyang hindi bubuksan ni Yusuf Zoc ang telepono niya habang nagtatrabaho, pagkatapos niya lang itong gawin ay sa kanya ito bubuksan muli. Kaninang hapon, nakatanggap ang Dream Morrow ng tawag mula kay Yusuf Zoc, na nagtatanong kung maayos ba ang lahat sa kanilang panig. Pagkalipas ng mga 6 o 7 minuto, palihim na lumitaw si Antoine Cunningham sa gala. Sa puntong ito, lahat ay nakatayo at hawak ang kani-kanilang baso, nakikihalubilo at nagkukwentuhan. Casual din na kinuha ni Antoine Cunningham ang isang baso ng alak at dahan-daang gumala sa karamihan, pinagmamasdan ang sino mang kain na hinala. Siyempre, natukoy na niya si Sarah Zoc at ang batang babae na kasama ni Yusuf Zoc. Ang batang babae ay malamang na wala pang 20 taong gulang, ngunit isa na siyang eksperto sa paghahanap ng katotohanan. Wala talaga siyang ideya kung saan natagpuan ni Yusuf Zoc ang 3 eksperto sa paghahanap ng katotohanan para protektahan ang sarili niyang kapatid. Natural lang na napansin ni Sofia si Antoine Cunningham, ngunit napag-usapan na niya ang mga detalye sa villa ni Sarah Zoc ng maaga. Alam niya ang anumang nakatagong tao at kung ilan ang mga ito, dahil kinakailangan para makapag-usap ang 5 lihim na pangkat na nagpoprotekta sa kanila. Kung hindi, baka mag-away sila kung sakaling magkaroon ng alitan. Itinaas ni Antoine Cunningham ang kanyang baso patungo kay Sofia bilang isang senadorias, na tinugon naman ni Sofia ng isang ngiti. Sa totoo lang, kung gagawa siya ng paraan, kaya niyang patayin lahat ng tao rito nang hindi napapansin ng kahit sino. Eksperto siya sa mga lason, ang inang may lason. Naging maayos ang naging kaganapan ng kawang gawa, tinapos ng ilang opisyal at negosyante ang kanilang mga talumpati sa entablado bago tumungo sa subasta ng kawang gawa, na nagbenta ng maraming produkto. Mahigit 2 oras ang lumipas, nang matapos ang charity gala, walang kaina-hinalang individual o pangyayaring naganap. Nagsimulang mag-alisan ang mga tao isa-isa. Tumayo rin si Sarah Zoc, tumatawa at nakikipagkwentuhan kay Sofia habang naglalakad sila patungo sa labasan, kasunod si Antoine Cunningham sa hindi kalayuan. Gayunpaman, nang madaanan ni Sofia at Sarah Zoc ang security gate, biglang kumurap ng 2 beses ang mga ilaw sa hotel, at pagkatapos ay nagdilim. Hindi ito maganda. Nabigla si Antoine Cunningham, may mga ngahas pa kayang kumilos sa ganoong sitwasyon. Mabilis siyang tumakbo palabas ng security gate, patungo sa kinaroroonan ni Sarah Zoc. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Sofia ang ganitong pangyayari, kaya naman labis siyang kinakabahan. Mahigpit din niyang hinawakan ang palso ni Sarah, ayaw bumitaw, dahil hanggat nandyan siya, hindi niya hahayaang masaktan si Sarah. Kiki, sa dilim, isang kakaibang sigaw at kakaibang tawa ang biglang umalangaw-ngaw, kasunod ang isang mabahong hangin na humahampas papalapit sa kanila. May nakita si Sofia, isang nilalang na lumulutang sa ere sa pasilyo, na dumudulas papalapit sa kanya. Isang dayuhan, mga lahi ng dugo, may kaalaman nga si Antoine Cunningham, ngunit maging siya ay nagulat nang makita ang isang miyembro ng mga lahi ng dugo rito. Protektahan si Sarah, umatras ka. Hindi sumugod si Antoine Cunningham dahil alam niyang kailangan niyang ipagtanggol at tiyakin ang kaligtasan ni Sarah, una sa lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 554 Ang munting ninuno na naglalaro ng lason. Ang Blood Race, karaniwang kilala bilang mga vampira, ay mga supernatural na nilalang na nabubuhay sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng mga tao o iba pang hayop, at sinasabing ang mga miyembro ng Blood Race ay may mahahabang buhay, at ang pag-inom ng dugo ay nagbibigay sa kanila ng mahabang buhay. Ang Blood Race ay mga nilalang na nagkukubli sa araw at lumalabas sa gabi, at habang sumasapit ang takip silim, nagiging aktibo sila sa madilim na mga sulok. May nagsasabi na ang lahi ng dugo ay mga paniking sumisipsip ng dugo, at may katotohanan ang paniniwalang ito, dahil kapag ang lahi ng dugo ay ganap na nagbagong anyo, tatubo sila ng isang pares ng maitim na pakpak, katulad ng mga pakpak na may laman ng mga paniki, na ginagamit nila upang dumausdad sa mababang lugar at mabilis na gumalaw. Ang Blood Race ay kilala sa kanilang bilis, maalamat dahil sa kanilang bilis na parang kidlat, ang kanilang mga katawan ay hindi tinatablan ng mga sandata, at natural silang nagtataglay ng napakalaking lakas, na may matutulis na pangil at kuko na madaling makapunit ng bakal. Dahil pinoprotektahan nina Antoine Cunningham at Sofia si Sarah Zoc habang sila ay umaatres, at masyadong magulo ang pasilyo, ilang hakbang pa lamang sila nakakaatres nang maabutan sila ng dumadaloy na Blood Race. Ang Blood Race, na ang mga daliri ay naging mga kuko, ay iwinawagayway ang palad nito patungo sa lalamunan ni Antoine Cunningham. Mga demonyong nilalang, sigaw ni Antoine Cunningham, iginalaw ang kanyang palso at itinutok ang isang punyal ng pailes patungo sa palad ng Blood Race. Sizzle sizzle sizzle, nang bumangga ang palad ng Blood Race sa punyal ni Antoine Cunningham, parang may mga kislap na lumipad. Hihihi, ang Blood Race na ito ay nagpakawala ng dalawang kakaibang tawa, pagkatapos ay sabay na gumalaw ang dalawang kamay, lumulutang sa hangin habang nakikipaglaban kay Antoine Cunningham. Umatras kayo agad, sigaw ni Antoine Cunningham, siya ay nasangkot ng Blood Race at hindi makatakas. Sumisiksik din si Dream Morrow sa karamihan, at nang makita ang sitwasyon dito, dali-dali siyang nagtulak patungo sa gilid na ito. Hihihi, isang kakaibang tawa ang narinig, at biglang, nakaramdam si Dream Morrow ng kakaibang pakiramdam, nang may kilabot sa kanyang puso at isang malakas na hangin ang dumampi sa kanyang ulo. Sus Mariosep, bilang isang baguhang nasa Truth Insight, mayroon siyang pambihirang kakayahan sa pag-unawa, kaya sa isang biglaang pagtalon pasulong, isang pares ng mga kuko ang dumaan sa kanyang anit, na nag-iwan ng ilang madugong hiwa sa tuktok ng kanyang ulo. Kahangahangang Eastern Chi Master, gustong-gusto ko ang amoy mo, o, ang masarap kong panghimagas. Ang Blood Race na umatake sa Dream Morrow ay matatas magsalita ng Chinese, napakakaraniwang Mandarin, sino ang nakakaalam kung paano niya ito natutunan. Gamulong at tumalon si Dream Morrow mula sa lupa, ngunit hindi na niya magawang makawala dahil ang Blood Race ay kumapit sa kanya na parang multo. Mahigpit pa ring nakahawak si Sofia sa braso ni Sarah Zoc, iniisip na matatakot si Sarah, ngunit natagpuan niyang kalmado si Sarah, hindi sumisigaw o nagpapanik. Kasabay nito, hindi hanggal si Sofia, sina Dream Morrow at Antoine Cunningham ay parehong nabuhol-buhol ng isang diablo, na malinaw na isang sinasadyang taktika ng kaaway upang ikalat ang mga puwersang nagtatanggol sa paligid ni Sarah. Kaya naman, alam niyang malamang na siya na ang susunod, may lilito para saluhin siya, at pagkatapos, habang abala siya para ipagtanggol, may tatalon naman para agawin si Sarah Zoc. Kumurap-kurap ng isang beses ang mga ilaw sa pasilyo ng hotel, at umilo din ang mga ilaw pang-emerhensya, ngunit nang makita ng mga tao sa pasilyo ang sitwasyon, marami sa kanila ang nawalan ng malay dahil sa gulat. Gayunpaman, ang mga emergency light ay nanatiling nakabukas lamang ng wala pang 3 segundo bago muling namatay. Malinaw na may nananabotahe sa kuryente sa silid ng makina, na naging dahilan upang masira maging ang sistema ng emergency lighting. Sa wakas, nagawa ni Sofia na umatras papunta sa lobby ng hotel kasama si Sarah Zoc, ngunit nang marating nila ang lobby, dalawang itim na Blood Races ang sumugod sa kanya mula sa kaliwa at kanang bahagi. Mga susmariosep na paniki, naghahanap kayo ng kamatayan. Galit na galit si Sofia at biglang inihagis ang kanyang mga manggas kasabay ng isang sigaw, Xiao Qing. Whiz! Isang berdeng ilaw ang lumabas mula sa kanyang manggas na parang kidlat, at direktang dumapo sa isa sa mga itim na Blood Race. Ano ba ito? Sumpaman, ahas pala to. Takot na takot ako sa ahas.
Sigaw ng lalaki at bumagsak sa lupa, gamulong-gulong sa sobrang pagkabalisa. May isa pang lumulutang sa itaas ng ulo ni Sofia, ngunit ang isa pa niyang manggas ay nakausli rin patungo sa langit. Swoosh swoosh swoosh, dalawang alakdan, dalawang alupihan, at isang matigas ang ulong palaka ang dumapo sa kalaban. Sus Mariosep, ano ba itong halimaw na ito? Napasigaw ang lalaki dahil hindi nila inaasahan na ang isang napakagandang batang babae ay magdadala ng napakaraming makamandag na nilalang. Bagamat maaaring hindi nakamamatay ang mga nilalang na ito, tunay ngang nakalalasan ang mga ito. Kumunat ang mga labi ni Sofia at nagdulot ng isang masamang ngiti. Dalawang paniki na nagtatangkang manggulo. Hindi ba nila alam na siya ang ina ng lason? Kung hindi niya kayang humawak ng dalawang maliliit na paniki, hindi ba't katatawanan lang siya? Dalawang miyembro ng Blood Race ang nalasan, ang una ay ilang beses na kinagat ng maliit na berdeng ahas at pagkatapos ay nagsimulang magkumbulsyon sa lupa. Ang pangalawa ay balis ang kinagat ng tatlong uri ng makamandag na insekto at bumagsak din sa lupa, sumisigaw sa sakit. Siyempre, ang Blood Race ay mayroong kahangahangang sigla at kakayahang magpagaling sa sarili, kaya ang hindi alam ni Sofia ay kahit pansamantala silang nalasan, kusa silang gagaling pagkaraan ng maikling panahon. Walang kwentang basura, walang silbi. Inalis ng ilang maliliit na insekto ang lakas mo sa pakikipaglaban, basura, mula sa ikalawang palapag ng Grand Hall, isang taong nakasuot ng pulang roba ang dumausdas pababa. Hindi nagbago ang taong ito at siya nga si Count Pyrrhus mismo, at ang naunang apat ay mga Viscount lamang na isinama niya. Nakaramdam si Sofia ng panganib, isang napakalakas na panganib. Ang taong ito na lumilipad patungo sa kanya ay naglalabas ng isang aura na mas malakas kaysa sa naunang apat. Sara, kunin mo ito at kainin mo, inabot ni Sofia kay Sarazok ang isang elixir pill. Hindi na nagtanong si Sarazok kung ano ang elixir pill at tumango na lang siya, at sa kanya ito ininom. Nang makitang nakainom na si Sarazok ng elixir pill, napatawa ng malamig si Sofia at muling inihagis ang kanyang manggas, sabay sigaw, diwata na nagkakalat ng mga bulaklak. Dalawang kumpol ng puting pulbos ang itinapon patungo sa espasyo sa itaas niya. Nang makita ni Pyrrhus ang dalawang kumpol ng puting pulbos, alam niyang wala itong magandang naidudulot, kaya mabilis niyang ikinumpas ang kanyang mga pakpak upang ikalat ang pulbos. Gayunpaman, napakaraming pulbos, halos pumuno sa buong Grand Hall, at nalanghap niya ang ilan dito, na may matamis na lasa. Hajijek ng Gikjek, tandang paniki, hindi mo ba alam na ang babaeng ito ay dalubhasa sa pagharap sa maliliit na nakakakilabot na insekto? Kahit magbago ka pa bilang tao, isa ka pa ring creepy crawly. Sa sandaling iyon, nagsimulang humajijek si Sofia. Kung may ilang tao lang na dumating, baka wala siyang paraan para labanan ang mga ito, pero para sa kanya, ang mga paniki ay isa lamang uri ng gumagapang na nilalang, at sa kabundukan, kailangan siyang iwasan ng mga paniki. Mapangahas na tao, maamong binibining silanganin, tutustusan ko ang iyong dugo, gagawin kitang aking lingkod. Galit na galit si Conde Pyrrhus. Akala niya'y naglalako lang ang hamak na babaeng silanganin na ito, mahilig lang mag-alaga ng mga espesyal na alagang hayop. Kasabay ng isang malakas na ungol, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsalakay. Gagaw na paniki, bibitayin kita at bubugbugin, pang-iinis na sabi ni Sofia, ibinaligtad ang palso, at biglang kumuha ng bote ng porselana, at tinakpan ang takip. At sa sandaling natanggal ang takip, isang kawan ng maitim at malabong mga bagay ang biglang lumitaw. Tunay nga, isa itong kaeg, hindi lang isa. Pagkatapos tumalon palabas ng grupo, mabilis silang naghiwa-hiwalay. Dahil siya ang pinakamalapit kay Sofia, at dahil sa mabilis nitong pagsilip palapit sa kanya, karamihan sa madilim at malabong bagay ay nalaglag kay Count Pyrrhus. Nako, ano ba itong mga kawawang bagay na ito? Kasabay ng isang putok, pagkatapos lamang ng tatlong sigaw, ang kahangahangang si Count Pyrrhus ay naninigas na bumagsak sa lupa, pakiramdam niya ay manhid ang buong katawan niya, parang nawalan ng malay, hindi makagalaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 555 mas maputi kaysa sa nyebe. Ang mga bulaklak na pampasikat ng diwata ni Sofia ay isang uri ng pulbos na gawa sa mga bangkay, hindi lamang nakalalasan kundi isa ring suplemento na paborito ng mga pulgas ng bangkay.
Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mga pulgas na bangkay ay mga pulgas na nabubuhay sa mga bangkay, lalo na iyong mga hindi maaaring malantad sa liwanag, na kadalasang nabubuhay sa mga sinaunang bangkay sa loob ng maraming siglo. Tulad ng mga ordinaryong pulgas, kaya nilang tumalon at sumipsip ng dugo. Siyempre, mayroon din silang malakas na lason, na may dalawang epekto. Ang isa ay maaaring maparalisa ang central nervous system at magdulot ng muscle necrosis, habang ang isa naman ay maaaring kalawangin ang katawan. Unang pinakawalan ni Sofia ang mga bulaklak na nagkakalat ng diwata at pagkatapos ay pinakawalan ang lahat ng mga pulgas ng bangkay, kaya lahat ng nasa bulwagan na nahawahan ng pulbos ay nakagat ng mga pulgas ng bangkay. Hindi ito agad-agad na ikamamatay, at kung tungkol naman sa pananakit sa mga inosente, wala siyang masyadong pakialam doon. Tara na. Nang makita ang paniki na nagpabilis ng tibok ng puso niya at bumagsak sa lupa, hinawakan niya si Yusuf Zok at tumakbo palabas. Narinig ang tunog ng byo, byo, pagkalabas niya sa pintuan ng hotel kasama si Yusuf Zok. Ilang kislap ng putok ang sumabog mula sa isang malayong gusali, at pagkatapos ay ilang sumisipol na bala ang hamampos sa ere, diretso sa ulo at puso ni Sarazok na kasing bilis ng kidlat. Hindi mapigil ang kumaibot ang mga talukap ni Sofia, at nang marinig ang tunog ng sipol sa kalangitan sa gabi, alam niyang may sniper, at ang target ay siya mismo. Bumaba ka. Sa isang iglap, sumigaw si Sofia at itinulak si Sarah, sinusubukang iupo ang sarili sa lupa. Tap, naiwasan niya ang bala na nakatutok sa ulo niya, pero ang bala na nakatutok sa puso niya ay tumama sa kanya, habang nakayuko siya. Tumagos ang bala sa kanyang likod at nagsimulang bumaon sa kanyang baga, habang umiikot ito. Dumura si Sofia ng dugo at pagkatapos ay hindi makagalaw, pakiramdam niya ay umiikot ang mundo. Ang 5 pangkat na nakahimpil sa labas ng hotel ay nagtipon-tipon na parang isang hukbo ng mga langgam, kung saan unang dumating sina Gray Petty at ang ina ni Ross, kasunod ang iba pang mga grandmaster, mga armadong lalaki, mga mamamatay tao, at iba pa. Sa isang iglap, 12-12 ng mga tao ang nakapalibot kina Yusuf Zok at Sofia sa gitna. 1:00 ng hapon, rooftop terrace, 2 sniper, go-go. Iba't ibang miyembro ng ika-5 team ang tumakbo patungo sa Kalabang Gusali, habang pinuprotektahan din ng lahat si Sarazok, nagkukumpulan sa paligid niya bilang isang human shield para maipasok siya sa escort vehicle. Kinarga ni Gray Petty si Sofia, habang sumisigaw na dumiretso sa ospital. Maaaring hindi napagtanto ng iba ang kahalagahan ni Sofia, ngunit alam niya, tinrato siya ni Yusuf Zok na parang isang kapatid. Sa pangkat na ito, sina Sofia at Rachel Fournier, ang kanilang katayuan ay Kat-Angie Tangi. Bagamat hindi siya ang babae ni Yusuf Zok, isa rin siyang kaitiwala. Sa ospital, Sofia, sigaw din ni Sarah. Punong-puno ng madyugo na bula ang ilong at bibig ni Sofia, nawalan na siya ng malay, ang kanyang likod ay puno ng dugong walang humpay na bamyubula. Gayunpaman, nang yumandar na ang mga sasakyan, ilang truck ng container ang bumangga, at, hindi ka panipaniwala, may mga taong nakatayo sa ibabaw ng mga container. Mga eksperto. Atake. Sumugod palabas ang 2 eksperto sa Truth Insight na ipinadala ng pamilyang Petty, pati na rin ang isa pa mula sa pamilyang Tufts. Hinaranggan ng tuluyan ng mga container truck ang kalsada, at pagkatapos ay nagsidatingan ang mga armadong lalaki, na nagdulot ng pinakamabrutal na labanan sa gitna ng kalye. Si Gray Petty, karga si Sofia, ay pinagpapawisan sa desperasyon, alam niyang mamamatay ito kung hindi siya magagamot agad. Nanay ni Ross, pakiusap, dalhin mo na si Sofia sa ospital, nakikiusap ako sa iyo, sabi ni Gray Petty na nagnanga ang mga ngipin, nakakuyom ang mga kamao. Hindi siya maaaring umalis, kung gusto nilang hulihin si Sarah, kailangan muna nilang lampasan ang bangkay nito. Sige, bahala ka na. Naunawaan ng ina ni Ross ang pagkaapurahan, binuhat si Sofia, lumabas ng kotse, at tumalon sa kabilang direksyon. Walang pumansin sa ina ni Ross dahil ang pakay ng lahat ay si Sarah. Sa ibang lugar, si Mia ay nagtatalon-talon ng balisa dahil maraming kalaban ang dumating, kabilang ang mga armadong lalaki at mga eksperto sa pakikipaglaban, at nagsimula na ang labanan. Tiyo Wu, bilasan mo, tulungan mo sila.
Paghimok ni Mia sa eksperto sa paghahanap ng katotohanan na nasa likod ng motorhome. Hindi, tungkulin ko ang protektahan ang kaligtasan mo. Hindi ko kayang mag-alaga ng iba. Ikaw, halos mag-alab si Mia sa galit at biglang kinagat ang labi niya, saka pa nga bumunot ng baril may tinatago siyang armas sa katawan niya. Kung ayaw mong umalis, ako na lang. At dahil doon, sinubukan niyang tumalon palabas ng kotse. Hindi maaari. Agad siyang sinubukang pigilan ni Tio Wo at ng dalawang lalaking Mongolian, habang mas bumilis ang paggalaw ng kamay ni Tio Wo, inagaw ang baril mula sa kamay ni Mia na parang isang espiritong ahas. Ikaw, nagmamakaawa ako sa iyo na protektahan si Sarah. Napaluha si Mia, hiniling na sana ay lumuhad siya sa harap ni Tio Wo. Binibini, huwag kang mag-alala, hindi mo ba napansin na hindi naman masyadong mapanganib ang kasalukuyang sitwasyon ng labanan? Ang kalaban ay walang kasing dami ng tao gaya natin, wala silang kagamitang gaya natin, at ang dalawa nilang eksperto ay kasalukuyang kinubkob ng tatlo nating eksperto. Ligtas si Sarah pansamantala. Kung may mangyari kay Sarah, ayoko na ring mabuhay, sigaw ni Mia sa pagkadismaya. Makatitiyak kayo, wala namang dapat maging problema, pero bakit hindi pa sumisipot si Antoine Cunningham? May nangyari rin kaya sa loob? Kumunat ang noo ni Tio Wo. Habang nagsasalita, biglang kumaibot ang kanyang talukap mata, at pagkatapos ay nagulat siya, walang anuman, may dumating na isa pang eksperto. Kasabay ng isang, whoosh, isang lalaking nakasuot ng itim na damit ang biglang sumulpot, mabilis na tinakasan ang sunod-sunod na bala at mabilis na lumapit sa minivan kung saan naroon si Sarah. Ang teknik sa paggalaw ng lalaking ito ay lubhang misteryoso, tila ba kaya niyang iwasan ang mga bala na itinutok sa kanya. Sa loob lamang ng halos isang hininga, narating niya ang harapan ng minivan, at habang sunod-sunod na nakausli ang kanyang mga braso, isang serye ng mga nakakakilabot na nakatagong sandata ang lumipad mula sa kanyang mga kamay, na tumama sa lahat ng security personnel sa paligid ng sasakyan. Bang! Matapos harapin ang mga security sa paligid ng kotse, hinampas ng lalaki ang pinto ng minivan at marahas itong binasag. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay sa minivan para kumuha ng kung ano. Nang maging kritikal ang sitwasyon, isang mahaba at mapanglo na himig ng plauta ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa gabi. Hum, isang tao, tila lumilipad pababa mula sa isang skyscraper, nakasuot ng puti at may hawak na jade flute, ang tumugtog ng plauta habang pababa. Kasabay ng pagtugtog ng malamyos na himig, lahat ng nasa larangan ng digmaan, kabilang ang ilang eksperto sa paghahanap ng katotohanan at ang lalaking nakaitim na Sam-Iris sa pinto, ay tumigil sa kanilang mga aksyon at tumigil. Kung tungkol naman sa mga ordinaryong gwardya at mga armadong lalaki, bumagsak sila sa lupa, bamyubyola ang bibig. Binibini, takpan mo ang iyong mga tainga, protektahan ang iyong sarili, sa wakas ay kumilos na si Tio Wo. Sumigaw siya ng malakas habang tumatalon palabas ng kotse, at sa mahinang tapik ng kanyang paa, hinugot niya ang kanyang espada at sumugod patungo sa minivan. Eksperto ang lalaking nakaitim, at gayon din ang lalaking nakaputi. Dahil sabay na lumitaw ang dalawang makapangyarihang figure, kinailangan kumilos ni Tio Wo. Siya, akin na yan, pahayag ng lalaking nakaputi, nakatayo sa bubong ng van at nakaturo sa minivan habang sumusugod si Tio Wo. Pareho ba tayo ng target? Isa ka na naman bang trump card na ipinadala ng batang Panginoon? Kung gayon ay iiwan ko na siya sa iyo, sumulyap ang lalaking nakaitim sa loob ng van, habang ang lahat ng nasa loob ay natulala sa tumatagos na kapangyarihan ng plauta. Hindi, wala ako sa panig mo, kaya ikaw. Lumayo ka, malamig na sabi ng lalaking nakaputi. Naghahanap ng kamatayan. Nagalit ang lalaking nakaitim nang marinig ang lalaking nakaputi, at sa isang pag-iling ng kanyang mga braso, nabunot ang kanyang twin blades. Paano makakalaban ng mahinang liwanag ng alitaptap ang maliwanag na buwan? Pagkatapos magsalita ng lalaking nakaputi, ikanaway niya ang kanyang daliri, at biglang lumipad ang jade flute mula sa kanyang kamay. Bang! Parang bala na pinaputok, mas mabilis pa sa kidlat, hindi pa man lubusang nabubunot ng lalaking nakaitim ang kanyang mga espada nang tamaan siya ng plauta sa dibdib. Pagkatapos ay samuka siya ng isang subo ng sariwang dugo at, tulad ng isang naupos na sako,
ay tumilapon pabalik. Ang mahinang liwanag ng alitaptap. Mapanghamak na tumango ang lalaking nakaputi at saka lumapag sa tabi ng kotse. Sa sandaling ito, ang eksena ay hindi maipaliwanag na nakakatakot, habang ang lahat ay natulala sa tunog ng kanyang plauta, hindi makontrol ang kanilang sariling mga katawan. Natarante rin si Gray Petty, at maging si Sarah ay nawalan ng malay. Ang teknik na ito ay gumamit ng tunog upang pumatay, isang walang kapantay na sikretong sining. Bagamat nalilito si Gray Petty, malinaw pa rin ang kanyang espiritual na karunungan. Sinubukan niyang tumayo at saluhin ang binata na nakaputi nang makita niya itong paparating, ngunit sa kabila ng ilang pagtatangka, napabuga lamang siya ng hangin, lumalabo ang kanyang paningin dahil sa dobleng imahe. Hey, ang ibig kong sabihin ay walang masama. Huwag kang gumalaw, matulog ka lang ng mapayapa. Hinampas ng lalaking nakaputi ang batok ni Gray Petty gamit ang kanyang plauta, at pagkatapos ay bumagsak si Gray Petty nang hindi gumagalaw sa lupa. Megastar, pasensya na po, hindi naman masama ang pag-arte mo, medyo hilaw pa rin. Sabi ng lalaking nakaputi sa walang malay na si Sarah bago ito binuhat, at sa ilang talon lang, nawala ito ng walang bakas. Anong nangyayari? Inside job. Natarante si Tio Wu, na nagmamadaling lumapit sa pinangyarihan. Nilabanan ng lalaking nakaputi ang lalaking nakaitim at natalo ang huli sa isang galaw lang. Ano ang nangyayari? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 556 hindi ito matatalo. Bagamat ang depensa ni Sarah Zoc ay katulad ng sa isang pinuno ng estado, siya ay dinukot pa rin ng kaaway. Sa huli, ang paglitaw ng kalaban bilang isang lalaking nakasuot ng puti, na higit pa sa kaputian ng nyebe, na may lakas ng isang tao, ay tumama sa lahat. Ang malambing na tunog ng kanyang plauta ay parang isang hipnotikong himig, nakatatakot, makapangyarihan, at mahirap unawain. Habang paalis ang lalaking nakaputi, unti-unting natauhan ang lahat, at pagkatapos ay nagsimula ang isang baliw na pag-atres ng kalaban, habang desperadong hinahabol sila ng lahat ng mga pangkat ng seguridad. Nakaupo si Mia sa kotse, walang imak, iniisip kung gaano karaming tao ang nagpoprotekta kay Sarah Zoc, ngunit siya ay ninakaw pa rin. Di nagtagal, ipinataw ng pulisya ng daungan ng lungsod ang batas militar, at ipinadala ang mga militar na nakahimpil sa isla. Lumabas mula sa hotel sina Antoine Cunningham at Dream Morrow, at pagkatapos ay maraming tao ang nagtakbuhan papasok doon. 5 miyembro ng Blood Race ang nahuli ng buhay, hindi lamang pinutol ni na Antoine Cunningham at Dream Morrow ang kanilang mga litid sa kamay at paa, kundi nabali rin ang kanilang mga paa at kamay bago sumugod ang isang malaking bilang ng mga tauhan ng seguridad sa hotel at itinali ang 5 miyembro ng Blood Race, at inihagis sila sa isang kotse. Mabilis na naglaho muli sa dilim ang pangkat ng seguridad, at malamig na inutusan ni Antoine Cunningham ang lahat na bumalik sa villa upang bumuo ng isang pangmatagalang plano. Kuwait. Samantala, walang kaalam-alam si Yusuf Zoc sa Central Sea tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa Harbor Island, dahil pinatay niya ang kanyang telepono ng gabing iyon bilang paghahanda sa aksyon. Malapit na naman siya sa mansyon ng pamilya Nash sa kalapit na lugar. Bukod pa rito, nagdala ang grupo ni Devon King of the Dragon ng 4 na kakaibang individual sa Central Sea at pagkatapos ay ibinigay sila sa pamumuno ni Whitley Ortiz. May mga demonyo rin ang Central Sea, at ngayon, ang 4 na kakaibang individual na ito, na kilala bilang grupo ng Dragon, ay siyang nanghuhuli sa mga demonyong ito, kaya nang gumalaw sila, mabilis silang naglaho sa gabi ng Central Sea. Ngayong gabi, hindi si Tyler Nash ang target ni Yusuf Zoc kundi ang mahanap ang misteryosong taong may divine sense. Pagkatapos ng isang araw ng pagmumuni-muni, natitiyak niya na ang misteryosong tao ay malapit sa pamilyang Nash at ang divine sense ng taong ito ay tiyak na hindi kasing lakas ng kanyang telekinesis. Kaya, nakaisip siya ng posibleng paraan upang harapin ang misteryosong taong ito. Mula sa ilang kilometro ang layo, maingat niyang sinimulan ang kanyang pagsisiyasat sa kapitbahayan, ngunit nakakagulat na ngayon ay walang mga nakatagong bantay sa mga kalapit na kalye. Malamang na alam din ni Tyler Nash na walang kahit anong tagong bantay ang makakapidyo sa kanya, kaya desidido niya silang iurong. Habang papalapit na si Yusuf Zoc sa mansyon ng pamilya Nash, biglang nanigas ng husto ang kanyang katawan, at saka siya tumalon sa ere.
May nakita siyang tao sa dekaliwang bubungan, isang taong tila naghahanap din sa kanya. Nang maabot ng lalaki ang kanyang telekinesis, agad itong napansin ng lalaki, ngunit sa halip na gumalaw, ang kanilang mabangis na tingin ay nabaling kay Yusuf Zok. Kumakabog ng malakas ang puso ni Tai Meskipon, binalot siya ng divine sense, ngunit ang direksyon lamang ng divine sense ang kanyang napapansin at hindi ang eksaktong posisyon nito. Ibig sabihin noon ay mas malakas ang divine sense ng kalaban kaysa sa kanya. Whoosh! Isang figure ang biglang lumitaw sa kabilang rooftop. Ang distansya sa pagitan ng dalawang gusali ay 100 metro lamang. Nakatayo si Tai Meskipon sa isang bubong, at si Yusuf Zok naman sa isa pa, habang nagtitinginan ang dalawa mula sa malayo. Ginoo, Zok, matagal na kitang hinahangaan, si Tai Meskipon ang unang nagsalita, habang nakayuko habang nakakuyom ang kamao. Napansin ni Yusuf Zok na ang lalaki ay wala pa sa 50 taong gulang, na may sadyang ginupit na balbas. Hindi matanda ang kanyang anyo kundi napakalakas. Ang lalaki, na nakasuot ng asol na damit, nakatali ang mga binti sa pantalon at nakatali ang mahabang buhok, ay nakasuot ng karaniwang kasuotan ng isang taoista na may hawak na espada. Nandito ako para patayin si Tyler Nash. Sabi ni Yusuf Zok sa malamig na boses. Siya ang aking disipulo, ang aking minamahal na estudyante. Malamig na sagot ni Tai Meskipon. Kung haarang ka sa daan ko, papatayin din kita. Matinding tinutusok ang mga titig ni Yusuf Zok habang kinakausap niya si Tai Meskipon. Hindi mo ako mapapatay, tugon ni Tai Meskipon ng may bahagyang ngiti, bagamat mayroon kang kakaibang kakayahan, sa paningin ng kawawang taoista, ang mga iyon ay pawang mga tusong panlilinlang lamang. Ang tunay na talento, ang tunay na banal na kasanayan, ang siyang asensya ng aking silangang Taoismo, ang katotohanan ng sansinukob at lahat ng nasa loob nito. Tanging ang silangang Taoismo ko lamang ang makakapagpaliwanag nito ng perpekto. Siyempre, ang katotohanan na taglay mo ang napakalawak na banal na pandama ay hindi ko inaasahan. Gayunpaman, sayang naman at mayroon kang divine sense ngunit walang cultivation level. Kung mayroon ka lang antas ng cultivation tulad ng kawawang Taoist, talagang atres ako at lalayo sa iyo. Pero ikaw, nagsisimula ka pa lang. Sa tingin mo ba talaga ay wala akong paraan para makitungo sa iyo? Bigla ring tumawa si Yusuf Zok. Gawin mo ang pinakamasama mong gawin. Walang pakialam na tumawa si Tai Meskipon. Sige, kung ganoon ay makikipaglaro ako sa iyo buong gabi. Itinaas ni Yusuf Zok ang kanyang kamay, gumawa ng senadoryas na parang may hawak na baril. Bang! Gumawa siya ng tunog gamit ang kanyang bibig, at pagkatapos ay nawala ang kanyang buong katawan sa isang iglap. At nang siya ay mawala, kasabay ng isang tunog ng swoosh, ang espadang hawak ni Tai Meskipon ay bumunot ng sarili at lumipad palabas. Nagulat si Tai Meskipon, ngunit nang abutin niya ito, ang espada ay pumailang lang na sa kalangitan. Ito ang espada niya, kung tutusin, pero ngayon ay minamanipula na ito ni Yusuf Zok at lumipad na. Hayaan mong ang espada mo ang lumaban sa iyo para sa gabing ito. Uupo ako rito at manood, muling narinig ang boses ni Yusuf Zok, hindi alam ang lokasyon niya. Ang flying sword ay tumama kay Tai Meskipon na parang kidlat, dahilan para magmura at mapatalon siya sa galit. Swoosh! 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 Ang flying sword ay gumalaw ng napakabilis, umaatake mula kaliwat kanan, pataas at pababa. Sa maikling panahon, hindi nang ahas si Tai Meskipon na lumaban sa sarili niyang espada dahil wala siyang sandata at alam na alam niya ang talas ng kanyang treasure sword. Siya, dahil sa kanyang simpleng katawang tao, ay hindi kayang labanan ang espada, kaya't ang tanging nagawa niya ay ang patuloy na pag-atres. Ikaw, matapos umatras ng mahigit 100 hakbang at ilang beses na sinubukang saluhin ang sarili niyang espada, ngunit nabigo, sa sobrang galit niya ay hindi siya makapagsalita, habang nakaturo sa isang malayong gusali. Hindi ako lalapit sa iyo, pero kaya kitang bitagin sa isang walang katapusang labanan. Hindi ako naniniwalang hindi mauubos ang lakas mo. Ito na ang trump card ko, paano yan? Muling lumitaw si Yusuf Zok, nakatayo pa rin sa dating pwesto. Naghahanap ng kamatayan. Sumugod palabas si Tai Meskipon, handang tumalon ng mahigit 100 metro patungo sa gusali. Kumunat ang mga talukap ni Yusuf Zok.
Kung kaya niya talagang tumalon ng 100 metro, gaano kaya Katekot ang magiging antas ng kanyang cultivation? Itinigil niya ang paggamit ng flying sword para umatake, sa halip ay nagtaka siya kung makakatakas ang kalaban. Sinamantala ang momentum, si Timeskipon ay lumipad pataas, dumausdas na parang isang makalangit na nilalang sa layong 100 metro. Nako, ang galing mo sa lightness, mura ni Yusuf Zok, pero mahulog ka sa akin, espada, espada, espada. Nang hindi pa alapag si Timeskipon sa bubong ng gusali niya, ang flying sword na nakapalibot sa itaas ng ulo niya ay nagsimulang humiwa ng matindi. Muling nagulat si Timeskipon, at dahil sa harang na ito ng espada, agad na nawala ang kanyang enerhiya, dahilan para mabilis siyang bumagsak. Haha, pauubusin kita hanggang sa mamatay ngayon. Sigurado si Yusuf Zok na hindi siya ang makakatapat ni Timeskipon, kaya lang niya itong pabagsakin mula sa malayo. Kung hindi siya lalapit, baka may pagkakataon siyang manalo. Hindi bumagsak sa lupa si Timeskipon, sa halip, gamit ang puwersa ng pader, tumalon siya ng ilang beses at tumalbog pabalik sa sarili niyang bubong. Gusto niya sanang tumalon sa bubungan ni Yusuf Zok, ngunit sa tuwing susubukan niyang umakyat, walang humpay siyang iniistorbo ng flying sword, kaya napilitan siyang umatras kahit na nag-aatubili. Kasabay ng tunog ng shake, sa ilalim ng walang katapusang panggigipit, ang braso ni Timeskipon ay tinamaan ng espada, umaagos ang dugo, at ang buong katawan niya ay nanginig ng hindi mapigilan sa galit. Hindi matatalo ang laban na ito, kung magpapatuloy ito, tiyak na mapapagod siya hanggang sa mamatay sa harap ng kanyang kalaban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 557 sa tagal lamang ng isang patpat ng insenso. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit tinamaan at nasugatan si Wesley Meskipon ay sarili niyang kasalanan. Kung hinawakan niya sana ang kanyang espada sa halip na pagsamantalahan ni Yusuf Zok, habang may hawak na espada, madali niya sanang naharang ang flying sword. Sa kasamaang palad para sa kanya, nagawa ni Yusuf Zok na kontrolin ang kanyang espada mula sa kaluban nito. At nang makita ni Yusuf Zok na walang magawa si Wesley Meskipon, hindi maiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata habang nag-iisip ng isang posibilidad. Ito ang espada ng kalaban, at tiyak na hindi kasing talas ng sarili niyang purple light sword, kaya kung aatakihin niya ang kanyang kalaban gamit ang purple light sword mula sa malayong tulad nito, hindi siya matatalo, at kahit na may espada ang kanyang kalaban, magiging latak lang ito. Gamit ang isang banal na sandata, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng maraming beses, kaya't maglalakas loob siyang labanan ang sinumang makapangyarihang kaaway. Yusuf Zok, tumigil ka, mag-usap tayo, si Wesley Meskipon, habang hawak ang flying sword sa itaas ng kanyang ulo, ay sumigaw ng pagtigil. Pero maganda naman ang takbo ng buhay ni Yusuf Zok, saan kaya siya handang huminto? Kinailangan niyang samantalahin ang sakit ng kanyang kalaban para kitilin ang kanyang buhay, para ubusin ang kupol na ito, at pagkatapos ay patayin ito kapag naubusan na siya ng enerhiya. Tumigil, mangarap ka. Mas mabilis at maingat na kinontrol ni Yusuf Zok ang flying sword, walang humpay na umaatake. Ikaw, sa tingin mo ba talaga ay wala akong paraan para makitungo sa iyo? Matapos mapagtanto na balak siyang ihatid ni Yusuf Zok sa bingit ng kamatayan, biglang nagpakawala si Wesley Meskipon ng isang mahabang ungol at ang kanyang buong katawan ay nanginig ng malakas, na naglabas ng isang pag-agos ng enerhiya ng gangchi mula sa kanyang katawan. Sa isang putok, ang flying sword ay talagang naitaboy ng pagsabog ng gangchi, na umiikot ng hindi mapigilan sa hangin. Labis na nagulat si Yusuf Zok, isa pala itong malakas na gangchi. Gayunpaman, agad siyang nanlamig, at ang kanyang flying sword ay nagpatuloy dahil habang ginagamit ng kanyang kaaway ang ganitong uri ng chi, mas mabilis niyang nauubos ang sarili niyang enerhiya. Nang makitang paparating na naman sa kanya ang flying sword ni Yusuf Zok, galit na sumangot si Wesley Meskipon, kinagat ang dila, at marahas na ibinuka ang mga braso, Divine Solid. Buzz, walang nakakaalam kung anong paraan ang ginamit niya, ngunit habang binibigkas niya ang mga salitang Divine Solid, nagbago ang aura sa paligid niya, at tila tumigas ang hangin sa paligid. Sa wakas,
Bumagal ang bilis ng flying sword, at sa kabila ng ilang pagtatangka ni Yusuf Zok na telekinetic ally control ang flying sword para makatakas, hindi ito makawala sa ilang metrong radius sa paligid ng Wesley Meskipon. Kasabay ng isang swoosh, tumalon si Wesley Meskipon at agad na kinuha ang sarili niyang espada. Gayunpaman, pinagpapawisan na siya ng husto, at may tumutulo na dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, indikasyon na naubos niya ang maraming enerhiya. Ginamit lang siguro niya ang Divine Solid dahil sa desperasyon, kung hindi, hindi sana niya ito ginamit. Hanggang kamatayan, hindi niya mapigilan ang sama ng loob dahil sa pananakit kay Yusuf Zok, dala ang treasure sword, pagkatapos ng ilang malalim na paghinga, tumalon siya patungo sa rooftop kung saan naroon si Yusuf Zok. Sus Mariosep, mura ni Yusuf Zok, anong klaseng halimaw ito? Kanina lang ay mayabang siya, iniisip na gamit ang Purple Light Sword, kaya niyang labanan ang mga halimaw na ito, pero ngayon mukhang hindi niya magagamit ng basta-basta ang galaw na iyon. Kung kukunin ang kanyang Purple Light Sword, magiging napakasama iyon. Lumipad si Wesley Meskipon, at nang ipihit ni Yusuf Zok ang kanyang palso, isang pistola ang lumitaw at sinimulan niyang paputukan ang ulo ni Wesley Meskipon. Klang 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 klang, sumugod si Yusuf Zok habang ikinakaway ang kanyang espada para ilihis ang lahat ng bala. Sus Mariosep, nakaramdam si Yusuf Zok ng pagnanasang umubo ng dugo nang maubusan siya ng bala, walang silbi ang mga baril laban sa ganoong tao. Habang ang isa pang lalaki ay dumadaloy sa ere at hinaharangan ang mga bala, tao ba talaga ito? Sige, inihagis niya ang pistola na parang isang flying sword para ipagpatuloy ang mabangis na pag-atake, ngunit nagawa pa ring lumapag ni Wesley Meskipon sa kanyang bubong at sumugod dito. Ho! Nang makitang papalapit si Wesley Meskipon, humakbang si Yusuf Zok at saka lumitaw sa rooftop sa itaas ni Wesley Meskipon. Agad na natulala si Wesley Meskipon, hawak ang kanyang espada at kumurap, tiningnan niya ang 100 metrong distansya. Nagsikap siya ng husto, huminga ng maraming beses para makarating sa bubong ng kalaban, pero sa isang galaw lang ay nakatapak ang kalaban sa bubong niya. Marahas na kumaibot ang kanyang mga talukap. Anong klaseng martial arts ito? Masyado itong nakakatakot at masyadong kakaiba. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Hindi siya natakot sa flying sword, ni hindi rin siya naging invisible, pero ngayon, ang kakayahan ng kalaban na gumalaw ng 100 metro sa isang hakbang ay nagpahinto sa kanya at nag-atubiling kumilos ng padalos-dalos. Dahil, sa ganoong kakayahan, alam niyang hindi siya makakalapit sa kanyang kalaban. Anong problema? Natatakot ka ba? Nagsimulang tumawa si Yusuf Zok. Sa katotohanan, ang banal na kakayahang gumalaw ng 100 metro sa isang hakbang ay hindi na isang sikreto, ang kakayahang gumalaw ng 1,000 metro sa isang hakbang na lamang ang sikreto. Doon sa bahay ng pamilyang Meskipon, naipakita na niya ang kakayahang gumalaw ng 100 metro sa isang hakbang, isang katotohanang alam na alam ni Devon King at ng ilang tao sa mundo ng martial arts. Hay! Huminga ng malalim si Wesley Meskipon, saka biglang ibinaon ang kanyang espada, sa pagkakataong ito ay mahigpit na nakahawak sa hawakan, sa takot na baka matamba itong muli ni Yusuf Zok. Yusuf Zok, mag-usap tayo. Tanong ni Wesley Meskipon. Ano ba ang dapat pag-usapan? Gusto kong patayin si Tyler Nash, pero ayaw mo akong payagan, di ba? Tumawa si Yusuf Zok, paano kung umalis ka na para mapatay ko siya? Tunay nga, wala siyang laban para sa iyo. Tumanggo si Ty Meskipon bilang pagsang-ayon. Sumagot si Yusuf Zok, oo, pero ikaw ang katapat ko, kaya hindi ako nangangahas na lapitan siya ng walang ingat. Paano kung gumawa tayo ng kasunduan? Tanong ni Ty Meskipon. Anong klaseng kasunduan? Tutulungan kitang patayin si Tyler Nash, at pagkatapos ay maaari tayong magsanib puwersa para pumatay ng iba. Paano naman yan? Sige. Sige at patayin mo si Tyler Nash, at dalhin mo rito ang ulo niya, agad na sagot ni Yusuf Zok. Hey, kailangang maging mapagkakatiwalaan ang mga kabataan. Paano ako maniniwala sa'yo kung basta-basta ka lang pumapayag? Maniwala ka man o hindi, papatayin ko si Tyler Nash ngayon din. At tandaan mo, mag-ingat kang mabuti dahil baka tumalon lang ako sa likuran mo, malamig na tawa ni Yusuf Zok. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa direksyon ng tirahan ng pamilya Nash. Makipagkasundo sa lalaking ito.
Siguradong patay na ang utak ni Yusuf Zoc. Maaari bang magsalita ang isang taong nagturo sa isang tulad ni Tyler Nash tungkol sa pagiging mapagkakatiwalaan? Swoosh! Nang masaksihan si Yusuf Zoc na talagang sumusugod patungo sa tirahan ng pamilya Nash, ipinadyak ni Ty Meskipon ang kanyang paa at mabilis na sumunod. Napagtanto niya na kahit tumigil na si Tyler Nash sa pagkain ng mga butil, wala pa rin siyang laban para kay Yusuf Zoc na ito. Kung pag-uusapan ng tuso, pamamaraan, at kasanayan, si Tyler Nash ay mas mababa kaysa sa lalaking ito. Kuwait. Samantala, si Devon King, na nasa base militar, ay nakatanggap din ng isa pang tagubilin mula sa pulang telepono. Sabihin mo kay Godan, sa asawa niya, kay Danny Hart, kay Kenel Lopez, at sa inyong apat na pumunta sa tirahan ng mga Nash. Nakilala na ang lalaking nasa likod ni Tyler Nash, siya ay ang sect hierarch na si Ty Meskipon. Harangan at patayin mo siya, pero mag-ingat ka, ang utos. Ang sect hierarch na si Ty Meskipon. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi napigilan ni Devon King ang mapabuntong hininga. Bilang pangalawang pinuno ng pangkat, mayroon siyang akses sa ilang lihim na impormasyon, at minsan na niyang nabasa ang isang lihim na file tungkol sa sect hierarch, isang lalaking nagmana ng isang partikular na lahing dawast at nakapaglinang ng makapangyarihang pangkukulam, isang kakilakilabot na figure. Minsan na siyang nakalaban ng pinuno ng pangkat, ngunit nagawa lamang nitong magdulot ng malubhang pinsala at napilitan siyang tumakas, hindi nila siya napatay. Hindi inaasahan, muling lumitaw siya at nagsanay pa ng mga disipulo. Ang kaguluhan sa Zhonghai sa pagkakataong ito ay kinasangkutan ni Tyler Nash, na siyang pangunahing sanhi, ngunit sa likod niya, malamang na si Ty Meskipon ang nag-oorganisa ng lahat. Tiyak na gusto ni Ty Meskipon na maghayganti dahil nakatala sa file na pinatay ng pinuno ng koponan ang kanyang dual cultivation partner na may dinadala ng bata. Papunta na ako. Matapos dali-daling ibaba ang telepono, agad na tinawagan ni Devon King si Whitley Ortiz, at inutusan itong ipaalam sa apat na kahangahangang individual na tumungo sa tirahan ng mga Nash. Kuwait. Ngayong gabi, nakaupo pa rin si Tyler Nash sa labas ng Memorial Hall, kasama ang 11 nangungunang eksperto. Nang mabilis na lumapit si Yusuf Zoc, napataas ang kilay ni Tyler Nash. Ang lakas ng loob mong sumama. Humagalpak ng malakas na tawa si Tyler Nash, nagulat na si Yusuf Zoc ay naglakas loob na magpakita ng kanyang sarili ng ganito kawalang hiya. Hindi ba niya alam ang kahulugan ng kamatayan? Oo, nakipag-away lang ako sa amo mo. Nakipagkasundo rin siya sa akin, papatayin ka niya, at pagkatapos ay magsasanib puwersa kami para pabagsakin ang kaaway niya. Kaya, wala na ang trump card mo. Ano? Nabigla si Tyler Nash, alam niyang kayang gawin iyon ng kanyang amo. Gayunpaman, si Ty Meskipon, na sumunod naman, ay halos dumura ng dugo nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zoc. Gumagamit pala ang walang hiyang ito ng estratehiyang hatiin at lupigin. Sige, kunin mo ang ulo niya, at saka tayo magsasanib puwersa para harapin ang kalaban mo, sabi ni Yusuf Zoc, habang nakayuko kay Ty Meskipon. Sa tingin mo ba nakakatuwa ito? Sa tingin mo ba makikinabang ka sa paghahasik ng alitan sa pagitan natin, guro at disipulo? Nagngalit na sabi ni Ty Meskipon. Hindi ba't ikaw ang nagsabi ng mga salitang iyan? Ipinapahayag ko lang ang mga ito. Humarap si Yusuf Zoc kay Ty Meskipon at sinabing, bukod pa riyan, kailangan kong pumasok sa loob at mag-alay ng insenso. Kung maglalakas loob kang pigilan ako, laban hanggang kamatayan ang mangyayari. Mariin ang kanyang pahayag, halos maputol ang mga salitang, laban hanggang kamatayan. Pumatay ka. Habang nasa harap niya ang pinakakinasusuklaman niyang kaaway, binaliwala ni Tyler Nash ang pag-iingat. Ngayon, basta't kaya niyang patayin si Yusuf Zoc, sapat na iyon. Umungol siya at gumawa ng unang galaw para umatake. Gayunpaman, nang malapit na niyang bunutin ang kanyang treasure sword mula sa kaluban nito, laking gulat niya nang matuklasan na ang kanyang treasure sword ay nawala ng walang bakas. Ganito rin ang nangyari sa ilan pang humahawak ng mga espada, ang kanilang mga espada ay nakabunot na at ngayon ay sumisipol na sa ere, nakatutok pabalik sa kanilang mga may-ari. Hinaranggan ng sarili niyang espada, si Tyler Nash sa sobrang galit ay halos dumura siya ng dugo. Whoosh! Sinamantala ang sandaling hinaranggan ng flying sword si Tyler Nash at ang iba pa, humakbang si Yusuf Zoc at pumasok sa Memorial Hall.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 558 Krisis. Alam ng lahat na si Yusuf Zoc ay may kakayahang pumatay gamit ang isang flying sword, ngunit walang sino man ang umaasa na makokontrol niya ang treasure sword ng iba, na magpapalipad dito at magpapatalikod sa sarili nitong amo. Sa iisang isip, kumilos si Yusuf Zoc, kasabay ng paggamit ng telekinesis para manyobrahin ang flying sword para maarang at pigilan sina Tyler Nash at ang iba pa. Habang tumalon siya papunta sa Ancestral Hall, nagsindi ng 3 patpat ng insenso, at lumuhad. Mabilis siyang kumilos, yumoko pagkaluhod niya at binigkas ang 2 salita, maligayang paglalakbay. Pagkatapos ng pagyuko at 2 salitang iyon, tumayo siya, inilagay ang insenso sa harap ng tabletang pang-alaala, at ipinikit ang kanyang mga mata. Papatayin ko si Tyler Nash, mapupunta ka sa impyerno, dahil ang mga taong katulad mo ay hindi nararapat sa langit. Pagkasabi niyan, tumalikod siya at naglakad palabas, nakatayo sa harap ng Ancestral Hall. Nakakagulat na hindi gumalaw si Ty Meskipon, nakatayo pa rin mula sa malayo na parang natakot siya sa matigas na determinasyon ni Yusuf kanina. Sa kabuuan, hinayaan niya si Yusuf na tapusin ang kanyang pag-aalay ng insenso. Dumudugo ang mga kamay ni Tyler Nash, kahit walang dalang sandata, sinubukan niyang bawiin ang sarili gamit ang kanyang mga kamay ngunit nauwi siya sa paghiwa ng mga ito. Gayunpaman, patay na ang iba pang mga eksperto sa paghahanap ng katotohanan. Masyadong mabilis ang bilis ng pagkontrol ni Yusuf sa flying sword. Dahil walang mga sandatang hawak, halos lahat sila ay pinatay ng walang tutol sa isang hiwa sa lalamunan, isang perpektong pagbitay. Gayunpaman, ang ilan na may mga espesyal na kakayahan ay talagang nakaparehas sa mga flying swords na iyon sa isang laban. Umupo si Yusuf Zoc sa upuang inuupuan ni Tyler Nash kanina. Naroon siya nakaupo, ngunit kahit papaano, hindi siya mapalapit ni Tyler Nash dahil sa walang humpay na paghabol sa flying sword. Hindi maaabot ang halos 20 metro sa pagitan nila. Hindi pa rin gumagalaw si Ty Meskipon, ngunit maingat niyang pinagmasdan ang sitwasyon sa bukid. Ugong, 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 sa gitna ng kakaiba at medyo magulong eksena na medyo walang katotohanan, biglang narinig ang tunog ng mga bagay na nagwawalis sa hangin, kasunod ang paglitaw ni Devon King at 4 na iba pa, na bawat isa ay lumapag sa mga bubong ng malalayong vilya. Tyler, tara na, may mga eksperto. Nang makita ni Ty Meskipon si Devon King at mapansin ang 4 na nasa mga bubong, kapansin-pansing nagbago ang kutis nito. Bigla, kasabay ng isang pag-agos ng puwersa, sumugod siya pasulong, ikinalat ang mga flying swords na sumabit kay Tyler Nash nang may pagsabog ng kapangyarihan, pagkatapos ay sinunggaban si Nash at tumakbo. Ang nakakagulat ay hindi hinabol ni Devon King, bagkus ang 4 na nasa rooftop, na tumatawa ng nakakakilabot, ay sinimulan silang habulin. Si Devon King, na naglalakad papalapit kay Yusuf Zoc, ay biglang huminto sa kalagitnaan ng kanyang paghakbang at, sa sumunod na sandali, ay lumitaw sa tabi ng isang practitioner na may mga espesyal na kakayahan, inilapat ang isang palad sa kanilang dibdib. Bang, 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 bang. Gumalaw siya na parang multo, sunod-sunod na tumatalon ng 6 na beses. Pagkatapos ng 6 na galaw na ito, 6 na practitioner na may mga espesyal na kakayahan ang naduraj ang puso, at agad na namatay. Sa wakas, tumahimik ang patio ng mansyon ng pamilyang Nash, at ang mga flying swords mula sa kalangitan ay kusang lumapag. Kumunat ang noo ni Yusuf Zoc habang nakatingin kay Devon King, kaya ba patayin ng mga kasama mo ang lalaking iyon? Hindi ko alam. Umiling si Devon King, ang pangalan ng lalaking iyon ay Ty Meskipon. Maraming taon na ang nakalilipas, mayroon siyang palayaw na, sect hierarch of Yin Yang. Hindi mo alam. Dinala mo na ang mga taong ito at hindi mo pa rin alam. Malakas na tanong ni Yusuf Zoc. Hindi ko sila mga tao, umiling si Devon King, hindi galing sa Dragon Group ang 4 na iyon, mga kakaibang karakter lang sila na tinawag para tumulong ng pinuno. Gayunpaman, ang Ty Meskipon na iyan ay kakilakil, at hindi tiyak kung kaninong biktima ang mahuhulog. Bumantong hininga si Devon King bago nagpatuloy, nawala ang lalaking ito maraming taon na ang nakalilipas. Nakakagulat na lumitaw na naman siya para manggulo. Sabi niya gusto niyang pumatay ng isang kalaban. Sino ang kaaway? Nag-isip si Yusuf Zoc. Siyempre,
Ang pinuno, natatawang sabi ni Devon King, napakaraming kaaway ang pinuno. Hindi sumang-ayon o tumutol si Yusuf Zoc, ang mahiwagang pinunong iyon ay tunay ngang isang makapangyarihang tao. Siya nga pala, may kailangan akong sabihin sa iyo, kakatanggap ko lang ng balita, biglang naalala ni Devon King, sabay hampas sa sarili niyang ulo, nagkaroon ng gulo sa Hong Kong, mukhang dinukot ang kapatid mo. Ano, si Yusuf Zoc, na kanina'y dahan-daang nakaupo sa upuan, ay napatalon sa gulat. Manam, natanggap ko lang din ang balita, kaya tumawag ka para kumpirmahin, pero dapat kay Tyler Nash yan, buntong hininga ni Devon King. Nanginginig ang mga kamay ni Yusuf Zoc habang kinukuha niya ang kanyang telepono at binuksan ito. Pagkabukas pa lang nito, tinawagan niya ang Dream Morrow. Isang beses lang tumunog ang telepono bago sumagot ang Dream Morrow, "Bro. Kuya, pasensya na, sara siya, bro." Tila umiiyak na sabi ni Dream Morrow. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito biro, hindi niya alam kung paano ipapaalam ang balita kay Yusuf Zoc. Mga detalye, ngayon na. Nagnalit ang mga ngipin ni Yusuf Zoc. Ganito ang nangyari, agad na ikinwento ni Dream Morrow ang mga pangyayari noong gabing iyon, kabilang ang salo-salo, ang paglitaw ng blood race sa party, ang putok ng baril sa labas, ang labanan sa pagitan ng mga eksperto sa paghahanap ng katotohanan, at sa wakas ang paglitaw ng isang lalaking nakaputi na humihihip ng plauta. "Bro, nahuli natin ang 5 dayuhan, inamin na nila na si Tyler Nash ang nagayos para dukutin nila ang isang tao, pero hindi nila kilala kung sino ang lalaking nakaputi, at wala silang kaalam-alam tungkol sa iba pang kasabwat. Hintayin mo ako, pupunta ako agad sa Hong Kong." Hindi sinisi ni Yusuf Zoc ang Dream Morrow dahil masyadong malakas ang kalaban. Maaari lamang niyang sisihin ang sarili niya sa pagmamaliit sa mga taktika ni Tyler Nash. Isang lalaking nakaputi na tumutugtog ng plauta. Nabaligtad ba ang lahat ng tunog ng plauta? Si Devon King, na kanina pa nakikinig, ay kumunot ang noo at sinabing, siguro ay mula sa isang ereheng sekta ng Taoista. Pero sandali, kung mahuli ng 4 na kakaibang taong iyon si Tyler Nash, pwede na natin siyang ipagpalit. Bahala na. Hindi napigilan ni Yusuf Zoc ang kanyang galit. Lihim din niyang pinagalitan ang sarili dahil sa mababang cultivation level niya. Kung mas malakas lang sana siya, hindi na sana niya kinailangang makipag-sparring kina Ty Meskipon at Tyler Nash kagabi at ngayong gabi. Pinilit ni Yusuf Zoc ang sarili na kumalma. Ang kasalukuyang sitwasyon ay dinukot si Sara, at masyadong makapangyarihan ang mga bumihag sa kanya. Hindi na lang siya makapaghintay kung maaabutan nila si Tyler Nash dito. Pero agad din niyang naalala ang nabanggit ni Dream Morrow, ang blood race. Paano nagkaroon ng blood race si Tyler Nash? Ano ba ang meron sa blood race? Totoo ba silang umiiral sa mundong ito? Ano sa tingin mo? Sumulyap si Devon King kay Yusuf Zoc. Sa kanlurang mundo, mayroong 2 makapangyarihang lahi ng dugo, na parehong nagsasabing mga inapo ni Cain. Ang isa ay tinatawag na pamilya Dracula, na ang punong tanggapan ay nasa Alemanya. Ang isa pa ay ang pamilya Ross, na ang punong tanggapan ay nasa France. Siyempre, ang kanilang punong tanggapan ay nasa 2 bansang ito, ngunit ang kanilang mga inapo ay nakakalat sa maraming bansang Europeo. Kung tungkol naman sa kung bakit magkakaroon ng blood race si Tyler Nash, nakakalito rin iyon para sa akin. Itinuturing ng lahi ng dugo ang kanilang sarili bilang pinakamarangal sa lahat ng uri ng hayop, tinitingnan ang mga tao bilang mababang uri ng nilalang, kaya imposibleng maging sunod sa urine sila sa kanila. Hindi kayang kontrolin ni Tyler Nash ang blood races. Sa tingin ko naiintindihan ko na ngayon. Nanlamig ang mga mata ni Yusuf Zoc, malamang ay nakipag-alyansa si Tyler Nash sa pamilya Ross. Tama, may iba pa. May isang taong mula sa langit ang dumating sa kalupaan, tinutugis ka. Pero huwag mo akong sisihin, hindi namin ibinunyag ang balitang nahuli mo si Marcos Escobar. Si Tyler Nash siguro ang nakaalam, pero wala akong ideya kung paano niya nalaman. Sasali rin ba ang langit sa labanan? May nahuli ka na ba sa mga tauhan nila? Hindi pa, wala pa kaming ideya kung saan sila nagtago. May malaking impluwensya ang langit dito. Umiling si Devon King. Tatawagan ko. Kinuha ulit ni Yusuf Zoc ang telepono niya at tinawagan ang Dream Morrow. Mabilis na sinagot ni Dream Morrow ang telepono.
Tanungin mo ang 5 iyon mula sa blood race. Tanungin mo ang mga pangalan nila, kung saan sila nanggaling, at kung bakit nila dinukot si Sarah. Nagtanong kami. Bahagi sila ng pamilya Ross. Dahil may kasunduan si Tyler Nash sa kanilang batang Panginoon, pumayag sila sa mga kondisyon ni Tyler Nash at pumunta upang dukutin si Sarah. Isa pa, kabilang sa 5 iyon ang isang tinatawag na konde na nagngangalang Pierre, na nagsasabing gusto kanyang makausap, at nagtatanong kung ano ang kailangan para mapalaya mo sila. Itali at pahirapan ninyo sila, ngunit huwag ninyo silang patayin. Malapit na akong pumunta sa Hong Kong. Galit na galit si Yusuf Zoc. Nang ahas silang dukutin ang kanyang kapatid at magkaroon ng lakas ng loob na makipagnegosasyon para sa kanilang paglaya. Ang galing naman ng panaginip na to. Ross, batang Ross. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc. Naghahanda siyang tumungo muli sa Hilagang Amerika o Europa. Maaaring maligtas ang iba, ngunit ang Little Ross na ito ay dapat munang mamatay. Palaging nagbabalak ang taong ito sa likod ng mga eksena. Ang pag-alis sa kanya ay makakaiwas sa mga gulo sa hinaharap. Kabanata 559 ang mahusay na taktika ni Devon King. Bumalik ang 4 na tauhan, ngunit bumalik silang walang dala. Nang makita ni Yusuf Zoc na bumalik sila na walang dala, alam niyang may mali, nabigo silang pigilan sina Time Stephen at Tyler Nash. Anong nangyari? Ano ang sitwasyon? Agad na lumapit si Devon King para magtanong. Napatulala si Danny Hart, ang punong nayon, napakabilis tumakbo ng Time Stephen na iyan. Hinabol namin siya hanggang sa pampang ng ilog Huampo, at tumalon pa nga siya sa ilog kasama ang lalaking babae na iyon noong panahon ng pagbaha. Ang taas ng tubig, kapag may nahulog, nawawala sila ng walang bakas. Anong ibig mong sabihin? Nalunod ba siya? Naguguluhang tanong ni Devon King. Nalunod. Pangungot siya ni Kenong Lopez, walang kapantay ang husay ni Time Stephen sa tubig sa mundong ito. Kapag nasa ilog na siya, para siyang isda sa tubig. Nakatakas siya, pero huwag kang mag-alala, dumating naman kami, kaya wala nang paraan para maglakas loob siyang bumalik, hehe. Ang taong pinakakinatatakutan ni Time Stephen ay kaming 4, patuloy ni Kenong Lopez. Sige, salamat sa inyong lahat sa pagtulong. Kinailangan pang ipagdasal ni Devon King ang 4, kahit hindi nila nahuli ang sect hierarch, kahit papaano ay hindi na maglalakas loob ang sect hierarch na magpakita ng ganoon kadali. Naiwasan ang krisis sa gitnang bahagi ng dagat. Huwag mo nang banggitin yan. Dapat mong tuparin ang ipinangako mo kanina, di ba? Hindi na natin kailangang pakialaman ang maliliit na isda, di ba? Sabi ni punong barangay Danny Hart. Hehe, nandito lang pala ang mayaman. Sa kanya mo na lang yan hihingin, sabi ni Devon King sabay hajijek ng mapakla. Nang hihingi ng pera, magkano? Tinaasan ni Yusuf Zoc ang kanyang kilay, kung ang pera ay makapagbibigay inspirasyon sa mga ekspertong ito, maganda sana iyon. 1,000,000 bawat isa, at pagkatapos, kahit papaano ay magdadala ito sa akin ng puhunan na 100,000,000. Ako si Danny Hart, ang punong nayon ng isang bayan sa lungsod ng Hang. Big Boss, pwede po kayong pumunta sa amin at tingnan ito. Punong nayon. Hindi napigilan ni Yusuf Zoc na magulat sa pagpapakilala nito, nakakapagtaka na ang isang punong nayon ay isa palang mataas na ranggong martial artist, talagang nakakamangha. Paano kung ganito, bibigyan ko kayo ng 10,000,000 bawat isa, at ako na rin ang bahala sa puhunan ng inyong bayan, hindi magiging problema ang ilang bilyon. Pero bilang kapalit, tulungan mo ako sa isang bagay, paano iyon? Kumislap ng may katalinuhan ang mga mata ni Yusuf Zoc, kung talagang magagawa ng 4 na ito ang trabaho para sa kanya, malaking panalo iyon. 10,000,000, di ba? Ang daming masa niyan, nakangising sabi ni Kenong Lopez. Marami naman, sapat na para kumita kami ng asawa ko habang buhay, walang muwang natawa rin ni Dog Egg. 10,000,000, sobra na yan. Kukuha na lang ako ng 1,000,000, kung tungkol naman sa paggawa mo ng trabaho, kalimutan mo na yan. Nabibigatan ako sa mga tungkulin ko sa gobyerno, wala akong oras. Si Danny Hart ang unang tumanggi, mukhang kulang ba talaga sila sa pera? Walang nagpapakain sa mga manok at aso sa bahay, kung hindi tayo babalik ay magugutom sila, sabi rin ng asawa ni Dog Egg. Oo, hindi natin sila maaaring hayaang magutom,
Tumanggo si Dog-Egg bilang pagsang-ayon. Bata, masyado kang kuripot. 10 milyon lang ba ang halaga natin? Minamaliit mo talaga kami, hehe, bayaran mo na lang muna yung 1 milyon. Wala ni isa sa atin ang may oras, mapanghamak na bigkas ni Kenel Lopez. Silang apat ay kasing tuso ng mga Sorrow, mga matatanda na sa buhay, paano sila magiging motibado ng pera? Ang dahilan kung bakit sila humingi ng pera kay Devon King ay dahil wala silang ibang magawa kundi ang sumama. Ang pagtanggap ng sweldo ay isang paraan upang makahanap ng psikolohikal na balanse dahil hindi maaaring magtrabaho ng walang saysay ang isang tao. Kung gayon, dapat mo itong hingin sa kanya. Utang niya yan sa'yo, anong kinalaman ko? Agad na naging pag-alit si Yusuf Zoc, nang mapagtanto niyang silang apat ay mga tusong sorya at hindi siya tutulungan, bakit naman siya magmumukhang tanga? Hindi siya tanga. Nako, napaka-mercenary ninyong mga kabataan. Halos magsuka ng dugo silang apat matapos marinig ang sagot ni Yusuf Zoc. Napakawalang konsiderasyon ng binata na ito, ayaw magbayad kung hindi nila gagawin ang trabaho. Sino ka ba sa pagkakakilala ko sa'yo? Bakit kita bibigyan ng pera? Nakangising sabi ni Yusuf Zoc. Yusuf Zoc, hindi mo naman pwedeng sabihin yan, di ba? Kung hindi dahil sa apat na ito, hindi sana tatakbo si Ty Meskipon, hindi rin inaasahan ni Devon King na biglang magiging kuripot si Yusuf Zoc. Alam na alam niya kung magkano ang kinita ni Yusuf Zoc, bukod sa ilang daang milyon o bilyon, kahit ilang bilyon ay parang isang patak lang sa balde para sa kanya. Akala niya ay papayag si Yusuf Zoc ng walang pag-aalinlangan, tutal, nakatulong naman sila sa pagpapalayas kay Tyler Nash at sa Sec Hierarch. Pinapaalis ko ba sila sa'yo? Gusto ko silang patayin, at hindi mo lang iyon nagawa, kundi hinayaan mo pa silang makatakas. Ang katotohanang hindi ako nanghihingi sa iyo ng pera ay sapat na para sa iyo, at ngayon ay nanghihingi ka pa sa akin ng pera. May utang ba ako sa iyo? Sige, mula ngayon wala na akong pakialam sa mga gawain mo, paos na sabi ni Devon King, sabay kaway ng kamay bago tumalikod para umalis. Mas mabuti kung hindi na tayo magkikita ulit. Walang galang na sabi ni Yusuf Zoc. Sus Mariosep, nahuli mo ako. Si Devon King, na nakahakbang paabant ng ilang hakbang, ay lumingon pabalik na may mukha na puno ng kapitan, hindi ba pwedeng bawasan mo pa ang kawalang puso mo? Maliban na lang kung papasamahin mo sila sa akin sa Hong Kong para asikasuhin ang mga negosyo nila, bakit ko sila babayaran kung hindi naman nila ako tutulungan sa trabaho ko? Malakas na sigaw ni Yusuf Zoc. Tinignan ng apat na lalaki si Yusuf Zoc nang may paghamak, sino ba sila sa akala nila para basta-basta pagmalupitin? Hindi ko sila pwedeng utusan ng basta-basta, okay. Pumunta sila sa Zhonghai sa pagkakataong ito dahil iginagalang nila ang pinuno ng koponan. Walang magawang sabi ni Devon King. Nako, ano bang pakialam ko? Aalis na ako. Binati ni Yusuf Zoc si Devon King gamit ang isang kamao, ayaw nang mag-aksaya pa ng mga salita, at tumalikod na para umalis. Teka, hindi pa ako tapos magsalita. Biglang sinubukan ni Devon King na hawakan si Yusuf Zoc, ngunit biglang lumayo si Yusuf Zoc ng 5 o 6 na metro, wala siyang ganang mabigla. Kumunot ang noo ng apat na natatanging individual habang pinagmamasdan si Yusuf Zoc ng may pagkamangha. Hey, galit ka talaga kanina, at gusto mo nang umalis, di ba? Pero kailangan mo pa rin ako, kaya nagngingit-ngit ka pa at bumalik para makipaglaro sa akin ng nakangiting mukha. Nagsimulang tumawa si Yusuf Zoc, nakita niyang tila tunay ang galit ni Devon King, ngunit ang pagbabalik niya ay nagpapahiwatig na tiyak na may anggulo siya ng galit. Napaawang ang bibig ni Devon King, at tama na naman ang hula ni Yusuf Zoc. Gusto mo akong angkinan ang pamilyang Nash, di ba? Iyon lang naman, di ba? Sabi ni Yusuf Zoc nang may matalas na intuition. Dati siyang hinikayat ni Devon King na makipagkompetensya para sa posisyon ni Mr. Si Nash, at ngayon, dahil patay na si Kevin Nash at wala na si Tyler Nash, ito na ang perpektong panahon para siya ang humarap. Oo nga't may mga balakid, pero sa mga manipulasyon nila, siguradong makukuha niya ang pinakamataas na pwesto. Hay nako, masyado ka nang naging matalino, buntong hininga ni Devon King. Oo, ang pamamahala sa pamilyang Nash ang perpektong pagkakataon. Sige, maaari akong sumang-ayon dyan, tumanggo si Yusuf Zoc.
Dumating ka na lang sa pero, nauutol na sabi ni Devon King. Sumulyap si Yusuf Zoc sa apat na natatanging individual. Ibinuka ni Devon King ang kanyang bibig at pagkatapos, naglalit ang kanyang mga ngipin, ay nagsabi, sige, kakausapin ko sila. Kung magtagumpay ito, may kasunduan tayo, at hindi ka maaaring umatras. Walang atres, tumanggo si Yusuf Zoc bilang pagsang-ayon. Sa puntong ito, isa sa apat na natatanging nakikinig, si Kenong Lopez, ay biglang sumigaw, hindi maaari, hari. Humahadjejek si Devon King, saka humarap kay Danny Hart, ang pinuno ng nayon, Chief Hart, kung tutulungan mo ang lalaking ito minsan, ginagarantiya kong makakapag-invest siya ng kahit 500 milyon sa inyong nayon. Kahit walang proyekto sa inyong nayon sa oras na iyon, ipapadonate ko sa kanya ang pera sa financial accounts ng inyong nayon. Paano naman yan? Talaga, kaya ba niyang mamuhunan ng 500 milyon? Napatikip ng labi si Danny Hart, ang pinuno ng nayon. Kung may magagandang proyekto, kahit ang pamumuhunan ng 1 bilyon ay hindi magiging problema. Singit ni Yusuf Zoc mula sa gilid. Sige, alang-alang sa kapakanan ng ating mga taga-nayon, tutulungan kita minsan lang. Sang-ayon ni Danny Hart. Kuya Dog, hipag Dog. Pagkatapos ay tumingin si Devon King sa mag-asawang Dog, nakita ko na ang inyong agritainment farm, at kung maayos ang pamamahala, malaki ang posibilidad na mapaunlad ito. Ang lalaking ito, si Yusuf Zoc, ay nagmamay-ari ng 3 5-star hotel. Pwede kang matuto ng pamamahala ng hotel sa mga hotel niya, kumuha ng mas mataas na karanasan sa pagpapatakbo ng hotel, at pagkatapos mong bumalik sa Westlake, pwede mong ipuhunan muli ang 10 milyon na ibibigay niya sa iyo para mapalawak ang iyong negosyo, para mas mapabuti pa ang iyong agritainment. At saka, nabanggit mo rin naman sa kotse na wala kang anak, di ba? May kakaibang sakit ka ba? Ang lalaking ito ay isang banal na doktor, kaya niyang gamutin ang iyong karamdaman, at pagkatapos ay magkakaroon ka ng mga anak. Ano? Talaga? Ginang. Nagulat si Dog at agad na hinawakan ang kamay ni Devon King. Talagang totoo, tumanggo si Devon King. Kung kaya niyang gamutin ang aking pagkabaog, hindi lang sa isa ang tutulungan ko rin siya sa 10. Sabi ni Ginang. Deklara ni Dog, habang tinatapik ang kanyang dibdib. Oo, gagawin namin. Pupunta lang yan sa Hong Kong, di ba? Sige na. Pagsang-ayon ni Dog, sabay tango ng masigla at halatang tuwang-tuwa. Nako, King, ang galing mo talagang magtaktika. Sa puntong ito, tinaasan ni Kenong Lopez si Devon King. Ginoo, Lopez, kumusta na? Ikaw na ang bahala. Papasok ka ba o lalabas? Tanong ni Devon King nang nakangisi. Kabanata 560 mahiwagang mag-asawa. Walang kapantay ang kakayahan ni Devon King sa panghihikayat, at pagkatapos lamang ng ilang salita, sumang-ayon na sina Danny Hart at ang mag-asawang Dog Egg. Tanging si Kenong Lopez lang ang nakatingin kay Devon King na may halong tawa at luha. Wala naman talaga siyang kahinaan, kaya matapos maimpluwensyahan ang 3 pa, agad siyang pinaglaruan ni Devon King, at tinanong kung pumapayag ba siya. Ang ibig sabihin ni Devon King ay kung hindi siya papayag, bahala na, hindi nila siya mamimiss. Sus Mariosep, 10 milyon, may kasunduan tayo, sabi ni Kenong Lopez habang nakanganga. Sige, tumawa ng malakas si Devon King, pagkatapos ay humarap muli kay Yusuf Zoc at sinabing, kumusta naman? Napagkasunduan na ba? Naabot na. Pagkabalik ko galing Hong Kong, ako agad ang mamamahala sa pamilyang Nash, tumanggo si Yusuf Zoc. Dahil sa pagdaragdag ng 4 na eksperto na sumama sa kanya sa Hong Kong, mas malaki pa ang tsansa niyang mailigtas si Sarah Zoc. Sa telepono, ipinahiwatig ng Dream Morrow na ang taong huling dumating na nakaputi ay napakalakas, sa tunog pa lamang ng plauta, napabagsak na niya ang lahat. Ang taong iyon ay malamang na isang eksperto sa pag-aayuno na nasa kalagitnaan o huling yugto na. Tara na, papunta na tayo sa paliparan, utos ni Yusuf Zoc, habang naghahanda ng tumungo sa paliparan mamayang gabi. Kuwait. Samantala, sa ilog Yangtze, isang bangkang pangisda ang naglalayag paakyat sa agos, kasama sina Ty Meskipon at Tyler Nash na nakahiga sa kubyerta, hinihingal. Pagkatapos maglakbay mula sa ilog Huangpu patungong Yangtze, nakakita sila ng bangka at sumakay doon,
at inihagis ang mangingisda sa ilog. Sino yung 4 na taong yon? Bakit tayo tumakbo? Bakit kailangan pa nating tumakbo? Nasusuka na si Tyler Nash, nagwawala ng tubig habang malakas na nagtatanong. Huwag mo akong kausapin sa ganyang tono, hindi ka pa kwalipikado. Napaupo si Ty Meskipon, kasabay ng mahinang pag-iling ng kanyang katawan, nagsimulang lumitaw ang ambon mula sa tuktok ng kanyang ulo at sa buong katawan, at ang kanyang basang-basang damit ay mabilis na natuyo. Ibinuka ni Tyler Nash ang kanyang bibig, nakatitig kay Ty Meskipon nang hindi makapaniwala. Alam niyang malakas si Ty Meskipon, ngunit hindi niya alam kung gaano talaga ito kalakas. Huwag mo akong subukang pukawin, at huwag kang magkimkim ng anumang masamang intensyon. Ikaw ang aking nilikha, kaya rin kitang wakasan. Malamig na wika ni Ty Meskipon. Hindi maglalakas loob ang disipulo. Kayo ang aking mga magulang na muling isinilang, ang aking tagapagligtas. Hindi kailanman maglalakas loob ang isang disipulo na ipagkanulo ang kanyang Panginoon, lumuhad si Tyler Nash at sinabi. Hey, hindi ka maglalakas loob. Tumawa ng malakas si Ty Meskipon. Isang ang maliit na tuta ng lobo si Tyler Nash, naghihintay na tumubo ang kanyang mga ngipin, at tumalas ang kanyang mga kuko, naniniwala si Ty Meskipon na ang maliit na tuta ng lobo na ito ay darating din kalaunan para iligtas ang kanyang buhay. Magalang na yumoko si Tyler Nash at hindi na nagsalita pa. Maya-maya pa, sa wakas ay mahinang nagsalita si Ty Meskipon, isa sa 4 na iyon ay si Danny Hart, na kilala sa mundo ng pakikipaglaban bilang Blacky Hart. Ang kanyang martial arts ay hindi mahuhulaan at misteryoso. Sa kabila ng hindi malinaw na pinagmulan niya, minsan siyang nakipaglaban ng mag-isa laban sa mga Panginoon ng 5 Lakes at 18 Forts, kung saan natalo niya ang hindi mabilang na mga eksperto sa loob lamang ng 10 galaw. Ang isa pa ay nagngangalang Kenong Lopez, na nababalitang isang pag-anti mula sa Dragon Gate. Ang kanyang kasanayan ay umabot na sa antas ng pagbabago, at tumuntong siya sa innate ilang taon na ang nakalilipas. Siguradong nasa innate level na siya ngayon. Ang dalawa pa ay mag-asawa, ang lalaki ay nagngangalang Kingsley Cook, ang babaeng si Mrs. Cook. Huwag kang magpalinlang sa kanilang paglitaw na parang mga taga-probinsya na pumupunta sa lungsod, sila ay mga inapo ni Barclay Cook. Marahil ay hindi mo alam kung sino iyon, ngunit mahigit 100 taon na ang nakalilipas, si Barclay Cook ay isang nangingibabaw na puwersa sa timog at hilaga ng ilog, na naglaho pagkatapos makarating sa innate, malamang nabuhay pa rin hanggang ngayon. Kung gayon, guro, nasa antas ka ba ng katutubo? Malumanay na tanong ni Tyler Nash. Ha. Natawa lang si Ty Meskipon sa tanong ni Tyler Nash, pero hindi ito sumagot, pinapanatili ang kanyang misteryo. Hindi ako kontento, gusto ko nang bumalik, biglang sabi ni Tyler Nash. Bumalik, malamig na ngumisi si Ty Meskipon. Para bumalik at mamatay. Wala kang laban sa Yusuf Zoc na yan. Hindi ko pa talaga siya nakakalaban, malakas na protesta ni Tyler Nash. Malamig na singgal ni Ty Meskipon. Sa isang flying sword lang, nag-ulo na niya kayong lahat. Kung hindi dahil sa amo mo, sa tingin mo ba buhay ka pa? Para kang isang sapilitang panla. Kahit naabot mo na ang pag-aayuno, masyadong mahina ang iyong pundasyon. Ito ay isang aral. Pero hindi pa tapos ang lahat. May mga panalo na tayo. Tumawa ulit si Ty Meskipon. Nailipat na ba ang pera ng pamilya Nash? May isang bahagi na nailipat na, bumantong hininga si Tyler Nash at sinabi. Ilang araw pa lang ang nakalipas, marami pa ring pondo ang nagagamit. Kahit ako na ang naging ulo ng pamilya, ang bawat hakbang ay nangangailangan ng pagsang-ayon. Magkano lahat? Tanong ni Ty Meskipon. 10 bilyong dolyar ng US, sagot ni Tyler Nash, habang nakataas ang isang daliri. Sumulyap si Ty Meskipon kay Tyler Nash, tumanggo nang hindi nagsasalita. Nagsisinungaling si Tyler Nash sa kanya, malamang mahigit 10 bilyon ang naswipe niya. Pero sapat na ang 10 bilyon, may mahahalagang gamit siya para sa perang ito. Siya nga pala, guro, pupunta ba tayo sa Hong Kong? Hindi ko nga alam kung maayos ba ang lahat dyan. Biglang sabi ni Tyler Nash. Pupunta sa Hong Kong. Bumalik sa bundok. Kailangan mong ipagpatuloy ang paglinang. Malapit nang bumukas ang Dragon Gate, at bago pa ito mabuksan,
Lahat ng uri ng demonyo at multo ay tatalon palabas, na magdudulot ng iba't ibang kaguluhan. Hindi mabilang na mga amo ang lilito, kaya ang iyong antas ng paglilinang ay kalokohan lamang. Marami bang gustong pumasok sa Dragon Gate? Naguguluhan na tanong ni Tyler Nash. May mga taong gustong pumasok, may ilan namang ayaw, nagkibit-balikat si Ty Meskipon. Bakit naman? Tanong ni Tyler Nash, nalilito pa rin. Dahil ang mga lalabas sa Dragon Gate ay makakarating sa isang kaharian na lampas sa innate, kaya maraming hindi pa nakarating dito ang gustong pumasok, at ang mga takot mamatay ay ayaw pumasok. Kung ganoon, gusto ko ring pumasok. Nasa sabik na sabi ni Tyler Nash. Hindi lang ito tungkol sa kagustuhang pumasok, hindi lahat ng gustong makapasok ay kaya, hindi lahat ng gustong lumabas ay kaya. Mag-focus ka sa paglinang, umiling si Ty Meskipon. Opo, makikinig po ako sa inyo, guro. Para kayong pangalawang pares ng mga magulang para sa akin. Sayang naman at hindi ako babae, kung hindi, siguradong iaalay ko ang sarili ko sa iyo. Biglang mayabang na sabi ni Tyler Nash. Huwag mo akong kamuhian, suyuan mo ang iba, tumayo si Ty Meskipon at sinabi. Malungkot na ngumiti si Tyler Nash, nagpapakita ng hindi maipaliwanag na kapaitan. Kuwait. Samantala, sa Hong Kong, ang Kempinski Hotel, Presidential Suite. Binibining Zoc, huwag po sana kayong kabahan. Hindi ka namin sasaktan, inaalo ng isang babae si Sarah Zoc, na nakaupo sa kama. At ngayon, si Sarah Zoc ay hindi nakatali o ano paman, mayroon pang isang marangyang hapunan na inihanda sa hapagkainan di kalayuan. Kung gayon, may balak ka bang saktan ang kapatid ko? Tanong ni Sarah Zoc nang may galit na tingin. Hindi, agad na umiling ang lalaking nakaputi na nakaupo sa di kalayuan, hindi rin namin sasaktan ang kapatid mo. Kung gayon, ano ang kailangan mo? Tanong ni Sarah Zoc, na naguguluhan. Gusto lang namin na tulungan niya kami, sabi ng lalaking nakaputi, dahil matutulungan niya kami. Hindi ka pinapadala ng Tyler Nash na iyon. Kakatwang tanong ni Sarah Zoc. Sino si Tyler Nash? Nakangising sabi ng lalaking nakaputi, kami, mga mag-asawa, ay hindi sumusunod kan inuman. Ang dahilan kung bakit ka namin inimbitahan dito ay una para pag-usapan ang kooperasyon mo sa kapatid mo at pangalawa, gusto ng asawa ko na makasama ka sa hapunan. Noong tinawagan namin ang iyong ahente, ilang beses kaming tinanggihan. Dapat mong isaalang-alang ang pagpapalit ng iyong ahente. Inaasahan mo bang maniniwala ako dyan? Nakangising sabi ni Sarah Zoc. Magagawa mo, nakangiting sabi ng lalaking nakaputi, maghapunan muna tayo. Pagkatapos ng hapunan, pwede ka nang umuwi. Ano? Gulat na tumingin si Sarah Zoc sa sinabi ng lalaking nakaputi. Binibining Zoc, nagsasabi po ng totoo ang asawa ko. Gusto lang talaga naming makipagtulungan sa kapatid mo. Iniligtas ka niya kanina dahil napansin niyang may mananakit sa iyo. At saka, mamaya, kailangan mo akong tulungan sa pagpapa-autograph. Sige, maghapunan muna tayo, Miss Zoc, pakisuyo. Isang napakagandang babae, na tila ilang taon lang ang tanda kay Sarah Zoc, ang humawak sa kamay ni Sarah at inihatid ito papunta sa hapagkainan para maupo. Mia Escobar, bilisan mo at kunin mo ang telepono mo para kunan ng litrato ang hapunan namin ni Miss Zoc bilang alaala. Niyakap ng babae ang leeg ni Sarah Zoc at itinaas ang isang tanda ng tagumpay gamit ang kanyang kamay. Labis na naguluhan si Sarah Zoc.